Lagi na kayo kung nagsusulat o tulala. Ano ba ang mga kapilyuhan nitong mga ito? Malamang siguro. Lamado Cavite rito, malamang. Ba ang pangalan sa beer house? Welcome to the Cool Pals! Episode Uy, ano yan? 983. Ganun pa rin. Ganun pa rin. May remnants pa ni Roger ah. Utang ina, may pato. Tigil yan. Parang may silapihan lang pinagbumulto. Ano yung pato? May Pwede pato. bang pakibalan wala, na wala. yan kung sino man yan? May naglalaro ng dito, yung shooting duck. Oo. Oy, Roger, dahil ikaw na yung narinig natin, pakilala mo naman yung mga Episode muna. Oo, ay, Sa'yo nga ba? pala. Episode 983. Exclusive. On Spotify. Pem. Ngayon, ang pempem natin ay... Sige ka. Nag-iisip ka, no? Tawa mo sila, oh. Geneva yan, ah. Geneva ba yun? Ano yan? Donna. Sino yan? Oh. Anong kanta? Itang tanong, itang tagot ng ang aking. Ikaw ba ang Sumasayaw pa ang utang. Uy, premonition na ba yun ang mangyayari bukas na episode? Bakit? Ano? May 28 to eh. Eh, yung kinirecord natin na una kanina, May 29 ang release. Galing ah. Abangan nyo yan. Pero, dito muna tayo sa MNO na ino. Tanong muna, bakit yun yung pempem mo? Siyempre, kailangan natin itanong dito sa mga nandito kung sila ba talaga si Bob O. Oh! Ang bilis mo kasi. Di mo magbigay ng pause. Pakilala mo Ay, muna sila. Oh, ulitin mo. Tatanong natin Kung kung sila ba talaga si Bob Ong! Nandito po ang mga Bob Ong. Bob Ong, number 1. siya ang Oo nga, no? Siya si Babong Joselito ng de los Cavite. Reyes. Bob Ong 13 number 1 si Hotelito de los Siya mo na Reyes. yan. Yan. Ang babong ng uste. Babong ng uste. Babong ng uste. Oh. Incidentally, puro taga-usti ito. Oo nga, uste. Uste Ayan ba kayo na, lahat? Oo, oh. mga Ako. uste kayo. Doc Joey, pwede ba, bago natin introduce yung ibang si Bob Ong number 2, pwede mo bang i-depend, bakit hindi ikaw si Bob Ong? Oo nga. Mga religious yung sinusulat ko eh. Oh, religious eh. So, pagka pumunta kayo sa social media ko, puro Bible verse. Mabait ka. Oo eh, mabait. DDS ka. Peter Alan Cayetano, ikaw ba yan? Oo nga. Hindi ako si Babong! The Senate is under attack! Was under attack! Masan? Was under attack! Yan, oh. Yan, dahil religious, hindi ikaw. Religious, si Bob tama. Hindi ako yun. Tama. Hindi ako yun. oh. Ito naman tayo sa, Susunod. ang ating, okay. Siyempre, pupunta naman tayo sa atin. Thirsty number 2. Bob Ong, searching Ong, number searching. 2. Ayan. Siyempre, siya si Eros Oo. Atalia. Ang babong ng Cavite. At hindi religious to kasi may libro siyang The Third Antichrist. Eros Atalia. Hereros, bakit hindi ikaw si Bob Ong? Mas gwapo si Babong kaysa sa akin eh. Ayan. So, tinitingnan ngayon Gwapo si Bob Ong. So, tinitingnan na natin yung tatlo kung sino. Sino nga ba yung mas gwapo sa tatlo? Nako. Yan. Yung, Okay. yung dito pangatlo na- kaya? Meron dito tayo sa number 1 kay Doc Joey. Siya ay religious. Religious. Oh, full Bible verse. Oo. Si Sir Eros naman ay Mas gwapo sa pangit. kanya. Hindi ako gwapo. Mas gwapo sa kanya. Mas gwapo sa Mas kanya. gwapo sa kanya. Hindi naman I'm just bakit. visually disturbing. Visually Visually disturbing. disturbing. Religious. O kaya aesthetically challenged. Aesthetically Yeah. challenged. Okay. Ganda pakinggan. Ganda. Ang ganda pakinggan, pangit tingnan. Ang aesthetically challenged ng Cavite. Oh, ang pangatlo. Siyempre, ito ang ating Bob Ong 13 number 3. Si Bim Nadera. Yan, si Doc Bim. Ang Bob ng Ong Quezon. ng Quezon. Quezon. Yan. Sige. Sir Doc Bim, bakit hindi ikaw si Bob Ong?
Hindi ako si Babong kasi hindi ako marunong magpatawa. Seryoso ako. Oo nga, Seryoso. spoken word eh. So wala pala si Babong dito. Sige na, Hanggang sa susunod na tawanan dito lang sa Cool Pals. Yan na po, ang pinamaikling episode. Case solved! Okay, kita-kits. Oh, magiinuman na lang tayo lahat. Yan, oh. Sulit na sulit ang entrance, ba? Oo. Kamusta po kayo? Ating Doc Joey, kamusta? Kayo ang una naming inimbitahan dito. At, Unang suspect. Opo. Unang siya- suspect, tinugo kayo lahat eh. Oo, kaya kami nadamay. Ano ba? Anong nangyayari ngayon ay nagbabasa ng maraming thesis. So, the professor things, yan, ginagawa. Kaya hindi ako si Bob Ong. Kasi puro thesis lang binabasa ko eh. Lately eh. Sir Eros, ikaw, anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Maglaba. Sakto maulan. Malansya. Magluto, maglinis ng bahay. Ina, Mag-alaga ng anak. ganyan ba si Bob Ong? Tingin nyo ba masipag si Bob Ong? Masipag magsulat si Bob. Oh. Pero hindi sa gawaing bahay. Tama. Ay, kumakaway yung mga pamilya. Ayan na. Ayan, Doc Bim, ikaw di ba, ano pong tinitingnan niyo dyan? Ito. Kaya meron mong May dala ilalabas. siyang epekto. Nahanap niya kung nasaan daw siya. Mukhang meron ano mo. May patotoo. May patotoo. Oo. May dalang Meron na epekto. naman. Pag yan, Armalite! Naubos yung oras ko sa pagbibigay ng regalo sa inyo. Wow! Ay, Yan. Kasi kinukumbisi ko sila Na na i-publish. maglibro. Oo. ay, kay Dolphy. May libro naman kayo lalabas, di ba? Aralin nyo Di ba? titig-isa. Meron po kaming kasi nakwento namin kay Doc na ang libro namin ay more of Cool Pals for Dummies. So, an intro to the Cool Pals. Sabi niya, maganda kung tukol daw sa amin. At mukhang ito na po yung biography na pinag-uusapan namin. Biography. Hindi, ito naman, Hindi ba sinirox mo yung libro ni Bibet Orteza? Ayan, yun na nga. So ito po ay piracy, no? Sakat siya naman yung gumawa. ang tawag dito, book alike. Book alike. Kita mo nga Shout naman. out sa blessing. So pag meron kang kabit, wipe alike. Alam mo sigurado kung hindi ito si Babong. Ito yung biography ni Dolphy. Ah, wow. Salamat. Mukhang meron po kayo ring, kaya kayo napagbante kasi Bob Ong, baka sinerox yung lahat ng mga Ang ganda. libro ni Bob Ong. Nakuha ko yan sa Phil-American Book Festival sa San Francisco. Nandun yung si Epic Kison, si Eric Kison. At dun niya ni-launch. Ah, ang ganda. Salamat. Kaya wala akong makitang kopya dito. Pero si Bebet Orteza ang sumulat. Ayan, oh. Hi, Bebet. Hapon nanonood ka Oy. ngayon. May 4 na Ayun na yung mga kopya libro dito. mo. Oh, ito po. Sinerox po ni Sir. Vimnatera. Vimnatera. Ipapapirma natin. Kinukumbisi ko sila dahil pag ba nagsulat ng Cool Pals, bibili kayo ng libro? Oo naman. Oh, dahil 2 pages lang po yun. Meron na kayo, kumbaga meron na kayong Oo. readers. Tama. Ang Diba? galing. Wala pa kayong sinusulat. Ang ganda nung nakasulat dito. Ito ba yung title ng libro? Dolphy, hindi ko ito narating mag-isa. Diba? Ang ganda. Oh, kaya marami siya kasing asawa, di ba? Yun ba yun? Yun ba yun? Hindi yata yun. Di ba yun? Hindi ko alam. Tanungin natin sa babae, ano nagugustuhan nila sa lalaki? At ang common denominator ba si Dolphy, Vic Soto, yung sense of humor. Oo. Sa kapogi din naman yung dalawa. Kasi tinanong namin yung Viva Hot Babes kung anong gusto nila, kung nakakatawa. Oo. Ang sinabi nila nakakatawa, pero wala sila naging boyfriend na nakakatawa. Puro gwapo. So, alam mong gagawan eh. Puro gwapo. So, pinagtawa ng pami, nanligaw doon sa kanilang komedyante, nagbigay ng 2 bag ng grocery. Di din sinagot. Kayo po ba, kayong tatlo, paano, kung titingnan natin itong Dolphy, hindi ko ito narating mag-isa. Sa inyo naman, paano nyo narating kung nasaan na kayo ngayon? Nag-taxi ka ba, Ayan, pare? oo. Ayun mismo. Utang ina, pupunitin ko na to. Mahilig sumakay. Yan, mahilig ako sumakay. Oo, figuratively, literally, mahilig ako sumakay. Kala ko Sumasakay sa sumampi. usapan. Ayan. Sino mga sinakyan mo na? Ayan, hindi. Sasakyan. You're so bastos. Ganito ba mag-usap ang mga taga-uste?
May co-teacher yata ako dito. Oo. Sinong unang tumulong? Sinong unang tumulong para makamit ang pangarap? Ang hirap naman, para namang thesis defense to. Oo, di ba, parang dito- para malaman mo ang feeling ng Sino ang ng student tumulong mo. ng- Unang tumulong para sa unang yapak patungo Kanino ng ka pangarap. nagpasa ng manuscript? Oo. Maganda. Pwedeng thesis advisor, di ba? Ganda, oo. Joey? Oo. Ballpen at papel. Oo, Oo. yata, parang Oo. gano'n, oo. Kilala ko na sila. Matanda kasi ako sa kanila. Yan, inamin. Parang di ba? sino Oo, naman sir? inamin, Parang inamin, mas oo. matanda siya eh. Sikat na sikat sila sa, nung una pa lang. Sabi ko, madalang kasi ng PNU kayo, Philippine Normal University. Mga teacher talaga sila, eduk major. Tapos yung may mga batang sumisikat sa PNU. Kilala niyo na ba sila? At kayo yun. Ah, okay. Paano sila, ano yung kasikatan nila yun? Ba't sumisikat sila? Anong klase? Iba sila magsulat. Scandal. Ay, no. Ano ba itong laman nito? Chin yan. Nakapagsasabi ako ng totoo. Okay naman mo yan. Hindi, pagsisikap, kaya kami sumikat pagsisikap. Oo. Hindi scandal. Parang nung dekada 80, 90, 90 naman yung 80. 90 naman. 90s. 90 na ako. Ako pala yan. Ang pagsusulat kasi nun, parang napaka-formal. Tapos yung mga kagaya ni na Ricky Lee, June Cruz Reyes, yung gumagamit ng salitang kalye. Hindi pa katanggap-tanggap dati yun eh. Ito mga batang ito, Batang ito talaga. ganun sila. Parang disipulo sila ni na Ricky Lee, Luwalhati Bautista. Rio Alma naman. Ay, kay Rio Alma, formal eh. Oh, mas formal. Tatay nyo, ayaw man. Oh, mas formal. Ay, sa Rio. Parang napansin ko nga siya, nagbago siya ng posisyon eh. Naging editor ako sa yung Diario Filipino dati. Yung Daily Globe, kung naabutan yun. Meron siyang Tagalog version. Yung Filipino version, yun yung Diario Filipino. Naging editor ako ng features. Si Sir yung bawal yung mga tawag niya salitang shokoy, yung hindi Filipino, hindi Ingles. Kalye nga O talaga. yung ano pa yung mga yung balbal, no? Yung mga balbal, yung Salitang sinasalita. balbal. Salitang balbal. Yung mga sinasalita niyo. Siya lang malabas yan. Si Roger lang yan. Pakistyle mo, ano yung mga example ng mga salitang balbal? Chupa. Agad! Ba't doon mo agad dinala? Anong dapa? Dapa? Oo, dapa. Tama yun. Kasi, di ba, nangyayari naman talaga yun. Eh. Ano yun, chupa? Kaya lang, di ba, ba't di natin banggitin nga naman, di ba? So, Magigising yung mga bata pag Hindi, binanggit ko eh. dati, anong tawag ba nung unang panahon? Ay, ano No, nga Jeff ba? Rox? Pinagpala ng bibig. Linis tubo, ganun ba Ang yun? alam ko, nung panahon una, sup-sup buto. Sup-sup. Buto. Hindi pa chupa nun, ha? Sup-sup buto. Dahil yata sa chup. Sup-sup buto, 150. Chupa is Spanish. Kastila yan eh. Supar. di ba? 150. Sento, sorry. Habang sa'yo nagpapaypay ng abaniko. Sup-sup buto, 100. O yan ang mga narinig ko nung Narinig mo yun? nung panahon ng mga Kastila. Sup-supin mo ang puto. Di ba parang may bata yung natatawa. Oh, may bata. Lumabas na, lumabas sa na. kasama niya. Sup-supin mo ang buto ko. Tigilan mo nga ako, Jose. Putang ina. Kaya nagagalit yung... Tigilan mo, Kasi kasi. ka na naman! Lasing ka na mo, Jose. Tama na. Gawin ka ng balbal! Tama na. Lumuhod ka! Bakit ba? Sumasayat ang ngipin mo! At bukas wala tayong trabaho. Nag-iisip na ako kung anong pwedeng trabaho pagkatapos magturo, ganyan. Ano ba nangyari? Nung di ba, napasarap usapan natin, Doc Joey, nun. Meron bang narinig kinabukasan sa school mo? Meron. Anong mga Oo. sinabi nila doon? Meron ako isang kasamahan dito sa trabaho na admin din ng UST. Admin talaga. Andito. Si Andiyan ba? JC. Oo. May nag-PM sa akin pagkatapos, medyo top-level management. Wow. Binabati naman ako kasi nalusutan ko raw yung mga trap nyo sa akin. Buti na lang, nakalusot ka. Naisip ko, babalik sa akin itong mga ito. Mukhang didiinan ako ngayon. Ayan na, nagsisimula na.
Trap? Anong trap pinagsasabi mo? It's just normal questions, Doc Joey. Anong pangalan mo sa beer house? Kumuha ba kayo Sup-sup ng buto. inspirasyon sa SB. Hindi, as mga manunulat, nag-research na ba kayo sa beer house? SB tayo, Starbucks, hindi, sup-sup buto. SB. Oo, Yan. may research SB19. kasi yan pag manunulat. Hindi ka pwedeng bastang gumawa lang ng eksena na hindi mo na-experience in a way. Parang kailangan maipakita mo talaga sa tao ano ba nasa loob ng beer house. Yan. Paano nga ba yung kalakaran sa beer house, di ba? Para makuha mo yung mga salitang balbal tulad ng... Di ba? Yung immersion. Yan, immersion. Pakikipamuhay. Oo. Yan. Kahit hindi naman beer house. Yung Participant observation. meron na ba kayong mga napintahan na para makapag-immerse na hindi yung Experiential usual? learning namin. Yan. Ayan, Oo. oo. Yan ba ang term ng religious? Yan ang sa education. Nandyan yung mga taga-edu kayo. Medyo may Pag religious, ito ay tinatawag na Experiential learning. outreach program. Kaya pala, ang paborito mo yung table na si Charity. Ayan. At ang paborito kay missionary. May housing program, ibabahay ko. Oh, may pa ba? Housing program. Pag nakikita ito papasok si Doc Joe, Oo. andyan na yung mga missionaries. Pati school. Agrarian. Agrarian. Aararuhin ko. Ayan. Ang bukid mo, aararuhin ko. Ayan. Agrarian! Agrarian. Oo, agrarian. Agrarian nga. Ano ba yung Ulan bukid mo? noon. Ang daming peste. May nakakagat. May nakakagat sa bukid. Kinukuto yung bukid. Oo. May nangati ako. Na hindi exclusive sa Pilipino. Kung babalikan natin yung Canterbury Tales, ganun yung mga kanilang pananalita. Sa English nga lang, Old English. Ginawa na yung Canterbury Tales. Ayan. Ganyan din yung Filipino lang yung atin eh. Anong halimbawa, Sir Vim, na... Hindi ko maalala yung mga linya sa Canterbury Tales, pero Tara lang tawirin natin yung ang kasalanan. Mga plowing ganun. your field. Ayan. Yung double Oo. meaning. Yun yung mga Diba? salita. Na ginamit nung Abante. Kaya nung dekada 80, nung panahon ko, Nasa Canada na. Yung may kasalanan. yun ang mga ginagawa. Kasi sina Jim Libiran, yun nga ang isang napagbintangan ako, Yung Serex. Serex Javiera. Si Jim hindi Libiran alam yun. talaga na hindi ko binanggit nung unang punta ko dito. Na-religious na ngayon. Ganun ba? Si Oh. Okay. Iba talaga nagagawa ng Nandito ano. yung, di ba meron ditong fan ng mga ginagawa ni Hindi yata alam nung kanamihan yung Serex. Alam niyo ba Oh, yung Serex? Sino sige. nakakalala ng Serex dito? Meron pa rin. Magbigay nga, Sila. natatandaan niyo po ba yung Minum mga pabigla. salitaan? Maganda. Oh, Vim, sample. Magbigay nga oo, tayo oo. ng mga sample para ma-refresh din Sa yung hindi mga nakakalam kabataan. ko ano yung Serex, siya yung pornography ng mga bulag. Eh, paano mo babasahin? Braille, Kwento nung katabi niya. Playboy Braille Edition. Oo, yan. Dear Serex yun, Dear Serex. Magsisimula ka, Dear Oh, Serex. tama. oo. Sa ano yan eh. Playboy, yung Serex Hollander. Nagbibiro lang ako. Di ko Serex. May sumasagot, may sumasagot. May sumasagot. Sineryoso naman. Serex Sabiera. Oo, Serex. Saan dyaryo nga pala yun? Abante. 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 Hanggang Abante ngayon ka. wala na. Ngayon, nagsusulat ako Oo, sa Abante Abante siya. every Sunday. Wala na ngayon kasi yung binili ng mga makasait, naging parang born again sila. So nawala na yung mga sexy photos, tapos yung Serex, yun. Tapos ngayon, Boring! Hindi. wala na, oh. Naabutan ko yun eh. Kasi dun sa, yun ngang opisina ng Abante, katabi ng, sinasabi yun nung huling episode na ang opisina din yun nung Adarna. Adarna. Mm. Meron Minsan akong- naabutan namin dahil maaga nga ako lagi, yung mga nagpipictorial. Tinitigasan kayo doon. May mga, hindi naman. Gusto ko magpresenta ng taga-suklay Tindig man lang buto. Meron nga. buto eh. Yung magandang kwento dito, yung mga sexy star nung araw, di ba, nasa center spread. So pag darating sila sa opisina, maghuhubad sila. Mga 3 hours bago yung photoshoot, kinakailangan nakahubad na sila. Para hindi makita yung bakat ng Yan, panty, garter, garter. marks. Tapos wala pang Photoshop noon, mini-make upan literal talaga. Yung mga bakat ng garter? Tapos yung habang Sige pa, nakaliyad sige pa. sila, yung mga stop doon sa tabloid,
Sila yung maglalagay ng mga prutas-prutas dun sa nipple, dun sa... Sabi ko Para sa editor, hindi nagtrabaho sa Cerex, masyado ka maraming alam. participant, observation. Immersion. Dyaryo ka rin. Immersion, oo. Ano yun? So sa opisina ng Abante nagaganap ang pictorial ng mga I'm Bold talking Star? sa ibang tabloid. Sa ibang tabloid? Remate or... Ibang tabloid. May mga kasi toro, may mga ganun pa yun. Oo, kasi yung di ba yung tinatapalan ng ng prutas yung utong. Kala- Sabi ko doon sa kala ko editor, picture lang yun, Boss, bakit yung pagitan ng dede hindi tatapalan, yung utong tatapalan? Baliktarin kaya natin, no? Yung tanggalin natin sa utong, yung paligid yung tatapalan na lang. Gusto mo sarado na dyaryo bukas. Sasabihin ng saan dyan yung grapes? So yung mga bata-bata mga staff, Pasas din yung kinapin na pasas. Na-imagine ko lang, no? Ano to? Pasas din yan Tinakpan na ubas yung dalawang mata. O kaya yung Parang nakabad siya. yung pinya na pinatong, yung pinya na hinati na ganun, may bilog sa gitna. yun, tayo na. Baka ganun dito, kita din yung utong. Ano ang pinakamabentang prutas noon? Hawaii. yung pinyay may butas sa gitna. Yung dole, yung nakaano na. Hawaiian punch. Oo. Parang pizza. Ito may nakita akong sample ng title ng Cerex sa Abiera. Laplapang may pahagis-hagis. Sige Do- nga, do sumulat niyan. pwede ba kayong magdugtungan ng kwento? At pinagpala ng kanyang bibig. Tsaka yung... Ang nagtitingarong aking naguhumindig. Na sandata. Joey, ikaw daw sutunod. Joey, nasa iyo yung sandata niya. Bilis, anong gagawin mo, Joey? Anong gagawin mo sa sandata ko? Ano, Sir Eros, ulitin natin. Pinagpala ng kanyang bibig ang nagtitingarong aking sandata. Sige, gawin mo kini Diyos, Doc Joey. This is the word of the... Naalala niya ang mga pinggan na huhugasan. Yeah. Wala hirap. So, dudugtong ako dapat din ng medyo mag-heighten. Sige. Pinipilit niyang hanapin ang pagitan ng dalawang langit sa pamamagitan ng kanyang dalawang daliri. Hirap naman nun. Bali, ito yung version natin ng Oracle ng Spit. Subalit, Ayan. naalala niya ang nakaraang Tagpo sa kanyang biyanan. ang mga pangalan ng kanyang nanay. No, no. Yan, ako. Bumait Ako'y, ah. hirap nito. Oo nga. Hirap nito. Ano kayo tinuro ng Muman. nanay? Ituloy natin. Tuloy po Ay, mo man. tuloy. Ano tinuro ng nanay? Ha? Ako malang gagamitin ng dalawang daliri sa pagitan ng langit. Naalala ko Tapos pa ang naalala- sabi ng aking ina. Mag-ingat ka at malapit dyan ang puwit. Oy, pwede puerta. Kahit ang puwerta sa puwit. Di ba? Dalawang daliri. Dalawang daliri. No? Hindi mo alam. Sabay. Oo. Ihuli Rems. na natin si Rems. Ihuli na natin si Rems. Sige, huli mo lang si Rems kasi Ano? Mag-ingat ka at dalawa ang malapit sa puwerta ang puwit. Dahil ang iyong ama ay sa puwit din na dagit. ikaw. At kasama niya ang iyong tiyuhin. At dahil dito ay daan-daan nilang pinagtapat ang kanilang mga ari. Para walang sabit. Bow. Sa kambing lumapit. At yan ang Cerex sa biyer ng makabagong panahon. Dugtungan. Thank you. Comment down below kung nalibugan kayo. Sa mga nagalap ng kambing, press 1. Ganyan ba? Pag sinusulat niyo yung mga babong books, dugtungan kayong tatlo. Hindi.
Ayos ah. Ang galing May trick Galing question. ng cambio, ha? Trick question, Oh, Sabi-sabi nagkakambyo. cambio, ano? Nagkwento dati si Efren Abueg. Tinatapos niya yung isang linggo, sinusulat niya para sa isang linggo, para dugtungin ng isang manunulat, no? At papahirapan niya, gaya ng ginagawa mo sa amin. Hihirapan yung ending niya para pag nasusundan mo na, sa susunod na linggo, mahihirapan ka. So, kumbaga, sa kwento naman, sa halip na sa salita lang, yung sitwasyon. Halimbawa, ilalagay sa bangin, halimbawa yung tauhan, or kung sa dagat, halimbawa, kakainin ng, lalagay sa alanganing sitwasyon ba? Yan. So, yun. So, yung dugtungan nila, Efren Abueg yun sa Literary Liwayway. cliffhanger. Yan. So yung isusulat ng isa, nasa bangin. Oo, tapos ikaw magtutuloy. Masutuloy mo, ililigtas mo sa bangin. Yan, yung Tapos mga ganun. pinasa mo ulit sa kanya, nasa bangin na naman. Pangin mo, patayin mo na ako! Magpalit na lang kaya tayo ng karakter. Putang ina, pamatay na eh. Ano ba meron sa karakter na to? Meron ba kayong minsan sa sinusulat nyo? Yung, di ba, minsan hinahayaan nyo yung flow ng pagsusulat nyo. Lalong-lalo na pag kunyari, minsan, yung bida, hindi nyo alam din kung saan pupunta. May time ba na nabubusit na kayo dun sa sinusulat nyong bida? Bakit naman ang martir nito o something, ganun? May instance ba na... Minsan gusto mo nalang patayin, eh. No? Sabi nga namin ni Joey, pinakamadaling paraan yun para magtapos ng kwento. Patayin yung Dead na karakter. lang, dead, Meron, parang medyo, nagiging komplikado yung problema nung isang bida ko, halimbawa. Complicate. Nagkaroon ng komplikasyon yung problema niya kasi bigla siya nag-apply sa isang trabaho. Tapos yung, na-realize ko, yung trabahong in-apply niya, Public Information Officer ng Malabon, mas marami siya naging problema. So, hindi ko na alam kung paano tatapusin ngayon yung kwento tungkol sa, sabong. Ayan, sa sabong, tungkol sa sabong. Three-cock derby. Yan. Napaka-religious nga. Pwede ko ba, Sobrang religious nga. pwede ko ba laruin ang cock mo? May I pet your cock? Mamaya na kayo magligawan. Hindi pa nakakainom yan, ha? So, So yun. parang, paano naging solution nyo doon, Doc Joey? Wala, tuloy-tuloy lang. Anuin mo na. Kasi pagka hindi natural na matatapos, malalaman din ng readers na pinilit mo na lang tapusin eh. Meron bang instance na yung na-dead end kayo, yung na-dead end yung character ninyo? Kailangan yung may i-redo yung isang chapter? Kasi parang, sumobra yata yung complications dito. Yeah, si Vim yata may, kasi gumawa ng epic din tong si Sir Vim eh. Historiadora. Ay, naalala ko lang yung dugtungan sa mas linya, sa tula, no? Ganon. Sa halip na dugtungan. No, kumbaga, alam mo, ang ibon ng hari, lumipad dumapo sa bahaghari. Yan. Kung dudugtungan mo, parang ganon. Kaninong Ang ibon? ibon Kaninong ng ibon hari. yun, no? Wala lang ako maisip. Ang ibon ng hari ay Dumapo, lumipad, dumapo sa Bahaghari? at sumisipo ang aking ari. Happy Pride Month, ha? Ako meron meron na ba kayong sinulat na bida na yung mga gusto nyong gawin sa buhay siya yung gumagawa? Tapos napansin na nung asawa niyo na, teka lang, ba't biros ng biros ito? Parang may ganun, di ba? Yung mga hindi ko magawa sa totoong buhay, siya na lang gagawa para sa akin. You live my life, yung mga isang bagay na gusto kong Alter gawin. ego. Oo, parang ganun. May Si ganun Eros, ba? magandang tanong si Eros, nandiyan yung asawa niya. Oh, yeah. Tama. Lumabas na eh. Wala ka naman kasama ngayon. Kung gagawa ka ng character. Kadalasan, mga kaibigan ko, yung karanasan ng mga kaibigan ko, kabarkado ko namin, ni Joey, kaibigan namin sa PNU, yung isang eksena dun sa ligo na yung lapit namin, nag-sex sila, tapos nahuling ng gwardya. Tapos tumilsik yung tamod dun sa sahig. Oh, Ginuhitan ng guard. Kala ko tinikman, sabi nung guard, bakit tamod to? Buti hindi ko naapakan. Nabasa ba siya ng kaibigan Oo, ko? sabi niya, gago ka, ako yan. Sinabi ko yun? Gabi. Ikaw yung guard? Hindi, siya lang yung tumikim. Tangina niya. Isang magandang fun fact pala, may mahilig magbasa ng nobela ni Rogelio Sicat. Dati sang gwardya. Mm. At sa sobrang kababasa niya, naengganyo siyang sumulat. Itago natin siya sa pangalang Carlo Caparas.
Anong unang sinulat niya? No Ako ID, at no ang aking entry. drumstick. No ID, Kita no mo entry. di ba naging National artist. national, Oo. naging scandalous lang ngayon. Oo, Carlo Caparas. So dati Tama guard, yun. sa dati pong guard si Carlo J. Caparas. Ang pagkakaalam ko. Tama pala yung episode natin kasi kahapon ang simula ng pagtanggap ng entries para sa Carlos Palanca Memorial Awards for Literature. Hall of Famer. Hall of Famer! Yan ang pupuntahan ko. Ayun, ayos. Sa amin tatlo, si Eros lang ang Hall of Famer. Ito susunod na. Wow. Ako ang Palanca ko, isa lang second prize pa. Hall of Famer. Hall of Famer. Wala. Oo. Ano ba ang nilibre mo ba Sir Eros nung Palangka Award ka? Okay, magastos kainuman tong mga to eh. Malakas sa pulutan eh. Paano- Malakas din sa ka-table. Ay! Ay! Anong libro to? Paano kayo magkwento pag nagiinuman kayo? Pag, Bro. Dati nung bata, medyo ganun pa nga yata libro eh. Walang ano. libro ang usapan ninyo? Libro, kanta. Oo eh. Oo. Revolusyon, pare. Minsan ba pag naiipit kayo, alam ba may writer's block, nag-uusap-usap kayo for inspiration? Kinukwento ko sa kaibigan ko, kay Jerry Gracio, yung kaibigan namin. Natatakbong mayor ng Valenzuela. Oo nga, oo. Siya ba si Jerry B. Gracio? Oo, siya. Oo. Masarap ting kakwentuhan yung marami rin may sasabi yung taong yun. No? Yung mga, may kwento ko dati nun na yung libro ko yung 100 na flash fiction, yung Wag Lang Di Makaraos. I think nasa 92nd o 93rd na ako na kwento. Hindi tumakbo-takbo yung kwento, so kulang ang 7 kwento. Nung magkwentuhan kami ni Jerry Gracio, pagkatapos nun, pag uwi ko, natapos ko ng 7 na flash fiction o Dagli. So minsan ganun nakakatulong yung may makakwentuhan ka, may kabiruan ka, may kainuman ka, na may sasabi mo sa kanya ano yung mga issue or ano yung nakikita niya. Magbibigay siya ng input sa'yo, makaka-share siya. Meron kasi may nakwento dati si Sir Paul. Yung meron daw gumagawa ng mga comics din, comics na ayaw na nilang kausap kasi yung mula doon sa usapan nila gagawa yung kinukuha yung tapos sinusulat. Kayo ba sinisita niyo yung gano'n na parang si Raulo ka, kwentuhan lang natin yun tapos ginawa mong kwento. Wala pa naman ako na. Wala pa naman. Pero kay Manix, ginagawa na natin yun. Kay Manix, Oo. Si Manix parang intentional naman. Halimbawa, dati nagka-ingrown ako. So parang 2 buwan yata ako hindi makapasok sa UST, inopera ako. So gumawa siya ng series na isang professor na may ingrown, tapos binabagsak na yung mga estudyante niya. Tapos yung ingrown niya nagkaroon ng espiritu. Tumataas. Oo. Tapos nagkaroon ng sariling pagkatao yung ingrown. Oo. Tapos nakasulat doon na galing kay Professor Rosalito. Ayun. Oo. Kasama ko dati si Manix dun sa biyaheng panulat. May bata nang papapirma sa kanya. Sabi ko, alam mo na yung para hindi ka makalimutan ni Manix, habang pumipirma siya. Di ba dinodrawing kasi ni Manix yung libro eh. Yung kanan yung pinandodrawing niya, di ba? Habang pumipirma siya, hatawin mo ng martilyo yung kanang kamay niya. Pangalan mo, ako si Daisy! Ako si Daisy! Ako si Daisy! Yun, hindi ka na niya makakalimutan. Pagdurog-durog na yung kamay niya. Ginawang comics yun ni Manix. oo. Ginawa niya ng ano. Mabilis siyang pipick up no? Pero hindi tayo nababayaran doon no? Buta na paalala mo, no? Masingil nga. Manix ko nakikinig ka ngayon. Manix, yung money nila. May Kiko machine ka na, oh. Oo, nasa Tatanong ka, Rems. Inamoy niyo ba yung ingrown? Hindi, pero alam mo yun, bumibili na ako nun ng sa explosives division kung paano ko papasabugin yung salon Murder pedicure. parlor, oo. Pero inopera talaga at it cost me like parang 90,000. Wow. Para lang at nakakatawa to kasi dapat napapagitin yung ospital pero malapit sa university namin. Yes, hospital. Nasa loob? Pagka pala inopera ka, doon sa operating room, ingrown, di ba? Men, pinatanggal yung pantalong ko. At sinuotan ako ng gown. Sabi ko, wala sa script to. Ingrown lang. Bakit nyo ako pag-alakay dito? Di pagdanasa. Buti nagkataon, medyo bago-bago yung brief. No, kasi, di ba, pa nakakahiya kasi yung... Bacon, pare, Hindi ko bacon. lang itatali, yung gown. Tapos naglalakad ako, may mga estudyante ko sa nursing na, ay sir, ganun, sa kahawak ako dito. Sa iba, habang dinadala ka pala doon, medyo tumatama na yung anesthesia eh. Pero dahil ingrown lang yun sa akin, wala. Bibigyan ako dun sa mismong pagkahigana. So nangyari, parang nakita ko yung mga, nagtataka sila, anong sakit ng lolo, nung parang gano'n, Tapos hawak-hawak ko kasi hindi ko mabitawan kasi lalabas yung wet packs mo. Tapos conscious ka,
Dahil ang problema mo lang talaga ay yung background. Oo, sabi ko wala sa script to, Doc. Well, nandito ka na. Tapos nung habang sinasaksakan niya, nararamdaman mo, ano, masakit? Yes, Doc. Hindi, wala. Ba't tinatanong mo pa ako? Ano, masakit? Wala na yan, wala na. Pero ramdam mo na may binaba Inuko, talagang tinatanggal, oh. Outpatient ka nito, Dok. Ay, Oo, Dok. pagkatapos noon, lumabas na rin ako at binyag. Binyag. Pabinyag mo yun. Nagpunta ako sa binyagan na yun. Yung bata nga ngayon, Yan, kasama yun, niya. yun. Nakabento pa yung daliri mo, no, pare? Dito sa... Ay, demanda ba yung manikurista mo? Hindi na, pero hindi ko sabihin sa Vicente Cruz yun. Yung, Ang galing. hindi ko alam kung Grabe yun, nag-ooperate pwede pa rin. mag-demanda, Oo, ibang klase. So ginawa ni Manix ng comics ngayon yun. Kayo, wala wala, yes. kayo wala kayo nasulat dun sa experience na yun. Meron, kasama yon sa isang libro ko. Tapos, I remember that si Luwalhati Bautista, masayang-masaya siya nagko-comment. Hindi ko maintindihan. Tawa daw siya ng tawa pagka kinukwento ko yung kasawian ko sa buhay. Yung parang, may Sakit God, ang to. kasawian ko, kaligayahan nyo. Anong uri kayo ng tao? Drama di ba? category to, sir. Oh, category. So, yun yung Daniel Freud, mga kasama sa kwento dun sa mga nauna kong libro na wala na ngayon. Wala na. Oo. Ay, ubos na. Baka ipa-Xerox ni Bim eh. So, Bibet! Ayan. Nag-outing ba kayo minsan? Pagka Hindi pa ako nag-out eh. Hindi ko pa alam kung tama panahon eh. Outing! Outing! Oo, medyo mahina yung pandinig nyo na. Nag-outing ba kayo? Ano ba yung... Outing. Bangga ang bote lang alam natin, pare. Pa nakikita-kita tayo. Malapit lang. Sa bahay nila sa Cavite City, sa amin sa Ubando, piyesta ngayon. May 17 ngayon yun. Dalawa daw ang cost nun eh. Kapag mahina ang pandinig, either oversex o undersex. Ano ka doon? Ano uli? Ano uli? Ano daw? Ano daw? First baby mo ba? First baby mo yun, First and Sir only. Eros? Yes, person only. Sa pagkakaalam niya. Pag-alal, misis. Nandiyan pa ba? Oo. May nagbago ba sa buhay mo nung nagkaroon ka na? Mas bumait yung panulat ko kasi inisip ko pag lumaki yung anak ko, gago tong tatay ko. Kung anong May pinagsusulat. ganun kayong may ganun. Ba't ayaw nyo gumamit ng, nag-isip ba kayo gumamit na lang kayo ng screen name? O, pen name. Para Babong, halimbawa. pwede nyong masulat kahit ano. Tulad ng Bob Ong. Oo. Nung nasa tabloid ako, meron akong pen name, Madam Rose. Diba kasi pangalan ko Eros eh. So yung anagram Oo ng nga, Rose, galing. Eros. O pwede mang sore. Yeah. Madam Parang Sor. sort to. Oh. Madam Sor. Madam Sore. Nabamaga po yung kaliwa kong tuhod. Hindi. Anong sinusulat ni Madam Rose nun? Interpretasyon ng panaginip, palmistry. Yan ang takay makakaibang mga pangyayari sa Bukod sa horoscope, eto meron ka rin ganito, Madam Rose. Iba yung pen name ko dun sa horoscope eh. Iba yung pen name ko dun sa dun sa palmistry Nakikita tsaka sa nito, interpretasyon ng panaginip. Galit sa Pag pera. sinusulat mo ba to, naka-dress ka? Ganun. Kailangan i-channel si Madam Rose, no? Nakatube ako. No? Naglalabas sa batis, ganyan. Tapos may darating na bandido, ganyan. At yan ang gusto ko sa babae. Lumalaban. Amoy pinipig ka. Yan ang gusto ko sa babae, may titi. Yan na yung bagong version ng ganun eh. George Stregan. George Stregan, kaya ba ito ng asawa mo? Kaya ba ito ng asawa mo? Naglalaba, hindi. Doc Bim, ikaw di ba nung nag-guest ka dito, ayaw mo pang sabihin sa amin kung bakit napapagbintangan kang Bob Ong? Oo nga, nagtataka rin ako eh. Kasi Bakit ikaw ba't nagkaturuan? Una muna, sige, kay Doc Joey. Ikaw Ba't una tinuro eh. mo si Sir Eros? Yun yung laman ng Reddit eh. Kapag pumunta kayo sa Reddit, either ako o si Eros o si Vim o si Lord o mga dalawa pa. hindi si Oo. Charleston. Well, nababanggit din. So yun, nung inimbitahan nyo ako via through Jomar J.A. Ibig sabihin, mahigit sa 3 pa yung Bob Ong na Oo, napapagbintangan. marami. Suspect, Hanggang mga 5. Parang matatanda lang. Sin Subsubuto. Uy, gago! Galing ah. yung pala ibig sabihin na. Pero Kaya nang it makes sense. Mayari ah.
Word of the day. Word of the day. Okay, no? Yun ang So, title ng episode natin. Okay, may susugod na sa atin. So, Doc Joey, pwede mo bang sabihin bakit si Sir Eros ang pinaka-babong sa lahat? Yung panulat ni Eros, pagka nabasa nyo yan nung una, sa simula, at tapos itong mga later part, mararamdaman mo na parang yung narrative style ni Bob Ong ay hawig sa kanya. Ayan, yung narrative style. So, Oo. tingin mo talagang kung kukumparahin side by side, babong na babong talaga si Madam Rose. Oo. Depende sa damit na suot ni Madam Rose. Pag naka-tube. Ayan, naka-tube o kaya yung maglalabas sa batis. Ayan, oo. Tapis. Malakatapis lang. Malapit malapit. Hindi ko alam, kanina pa namin kinukumbinsi si Eros doon sa loob nung... Umamin Ano ba na. yung parang Aminin may na maliit niya. na kwarto doon eh. Paano ba dati yun? VIP yun. VIP. VIP room, kinukumbinsi namin si Eros habang nakatapis. Ayan ang gusto namin. Basta Doon Ayaw talaga umamin. nangyayari yung mga kantutan eh. Yan ang gusto namin, Eros, yung ayaw umamin. Ano yung Doc Bim? Ay, naalala ko lang, si Eros, nakilala ko siya sa kwento nung manananggal. Oo. Hindi ko malimutan yun kasi parang saan ba siya pumunta tapos may mga ginawa doon sa kalahati ng katawan niya. Oo, yung manananggal tsaka yung aswang nag-uusap. Sabi nung aswang, huling gabi na natin to ng paninila kasi malaki ning pareha siya buntis eh. So sabi nung manananggal, buti ka nga kahit ganyan ka, tao yung yung nakabuntis sa'yo. Kasi iniwan niya yung kalahati niya doon sa kamalig. Sa kamalig. Ni-rape ng sinto-sinto. Alam mo, sabi ng sinto-sinto, mas okay to kaysa kambing. Tapos sabi nung manananggal, buti nga, sabi nga, asam, buti nga kahit ganyan ka, sinto-sinto, tao yung tatay ng anak. Bakit ikaw? Kasi ako, sabi nung aswang, nung hinahabol ko ng mga ronda, nagsaaso ako eh. Tapos, pumasok ko sa bakuran. Akalain ko bang sa katutak ang Doberman doon? Ganun siya Saan ito? Saan ito? Doon sa manual ng pagpapatiwakal. Yan. Kailan ito lumabas? No? 2004 yata, 2004, something. Tagal na. Pinalitan yung titulo no kasi Kasi sa dami ng publisher na binigbigyan niya, sa UST Publishing House pa niya binigay. Sa UST, siyempre, mahigpit. Oo, religious Mukhang lang. Royal Religious lang ang Pontifical kinukuha. Catholic University. Mukhang hindi nila binasa nung bago nila i-print. Ang dami nga nakalusot doon, hindi nila alam. At anong pinatit mo? Ano ang? Titulo, yung, Manual lang napapagal. di ba parang walang dating? Pero Manual nung ng binalik ko ulit sa napapagal. B-Sprint, ni-restore naman. Yun pala, kaya sila napagkamalang si Babong, sila nagpayaman sa B-Sprint. Hindi naman. Itong dalawang ito, nagpayaman sa B-Sprint. Kaya nung tinitignan nila yung malalaking kita, Galing lang sa akin Si kanina. Babong to. Hindi naman ganyan. Pero yun. sa wala sa script natin yan eh. Nag-usap tayo, hindi naman ganyan. Nasa ranking, nasa Okay, ranking. okay. Oh. Hindi, sabi yung ko kasi, revenue. Sales. ayan, Itong dalawa eh. ang royalty kasi may buwis. Di ba? Magtatax. Ayaw mo lang magbayad ng buwis eh. Ay, may under attack! Kaya... Ngayon, malalaman si Bob Ong kasi siya yung pinakamalaking dapat kinakaltasan ng buwis sa royalty. Kaya lang wala nag-iimbestiga. So, hindi pa natin malaman kung sino nga ngayon kasi wala pang nagtatanong sino pinakamalaking magbayad ng buwis. Ang galing. Ayun. At protektado ng batas ang pagpapakita ng ITR. Oo. Ay, hindi ba pinapakita Hindi siya pwede sa yan? publiko. Oo, di ba nandun pa, Oo. di ba nakatape pa yung Nakatape pa, kaya, nakaselyo Oo pa. nga pala. Eh, Oo. Sa Senado pa mabubuksan yun, pare. We are under Oo attack, nga. di ba? Ayan. Kaya tuloy. Dahil kayo matagal na kayong magkakaibigan, ganun, meron bang nasulat ang isa na sinasabi mo, sana ako yung nakapagsulat ito, ang galing, o Yung ginawa paborito? nito. Ako na naman. Paborito niya? Paborito niya sa lahat na Teo Antonio. Ano po? Si Teo Antonio, kasama ko sa balagtasan. Si Mike Corosa, kalaban niya si Teo Antonio. Ako yung referee. Ang tawag doon, Lakandiwa. Oo. Naunahan ako nito. Biography. Siya ang gumawa ng talambuhay ni Teo T. Ayun, Antonio. Yun yung Na dissertation naging ko. dissertation niya, naging book award din, National Book Award. oo. Kumbaga, Gaano kay importante si Sir Teo at bakit siya ang... Hindi, ano, ba't siya napili mo? Well, una, dahil ninong ko sa kasal. Hindi kita kinuha nun. Napaka-importante. Hindi kasi ano yun, pagka gusto mo maging writer, maging makata, babasahin mo dapat si Teo.
Ache, mache! Oh, yan, yan. Ano yan? Pokemon ba yan? Hindi. Siguro binabati niyo lang tayo ng Japanese. At namimiss na kasi natin ng Japan eh. Yan. At kung namimiss mo ang Japan at Japanese food, punta na sa Ache, mache! Sa Century Tsukiji, dito sa Century Park Hotel Manila. Ang sarap kaya dyan, lalong-lalo na para sa mga Cool Pals Patreons, meron kayong 15% off. Ache, mache! Hindi ganyan! Oh, pwede ka mag-sushi, sashimi, tempura, wagyu, tsaka Ache, tempanyaki. mache! Huwag mo, tinataas niyo yung kamay na bakit Huwag hindi mo naman taasan. binigay kasi yun eh. Yeah, kaya kung gusto mo i-treat ang sarili mo or mag-date night, dito ka na. Alam mo dito, hindi ka mapapahiya. Ache, mache! Diyan, mapapahiya ka. Itago mo na yung hayop na yan. Hindi mo order siya eh. Hindi, umu-order ka na. Ache, mache! Century Tsukiji. Laka, pupunta na nga tayo dito sa Century Tsukiji. Century Shukiji. Parang it's a must na dapat mabasa siya ng mga nagsisimulang maging writer and poet. Yan. Yun din pala si Teo, tabloid poet siya. Ayun. Ang pangalan niya si Tasyong Tiwarik. Tasyong Parang Tiwarik, di ba si Jose Batute, ang pangalan ng Jose Corazon de Jesus. Pero pag sa dyaryo, Jose si Batute. Jose Batute. Parang Meron naka tayong modern sa panahon na ni Teo Antonio. Yan. Maganda yun yung si Sir Teo pala ang kailangan mo mabasa muna para Yes. kung gusto mo maging magsimula. writer, poet kasi iba yung sensibility niya tapos accessible. Yun. O, siya ang nagbalik ng tula sa madla. Yun. Di ba? Parang nasa lecture. Hindi ba si Inilapit Queen niya yung- Yasmin? Inilapit. Yes, di ba? Esophagus, esophagus. Di ba? Oh. Baka Ayan ako, tatay niya, pinupuno tatay. na ang esophagus. Tingin niyo ba? Esophagus. Sup-sup buto, esophagus. Di ba? Oh my God, may trabaho pa kaya ako buko. Ang taga-US din nanonood dito. Ang haba ng buto, abot hanggang isupagos. Yes. Grabe, ano? So, ano naman, tingin nyo, umuunti na ba ang writer dito sa Pilipinas? Ay, dumadami pa. Okay, next Noong question. huli kong... ang batayan ko yung Philippine Book Festival na ginawa nito sa Mega Mall. Grabe, ang haba ng pila. Para yung selling like hotcakes, literally. Aba, reader yun, Doc Bim eh. Paano mo Pero nasabing writer din sila? Ay, kasi nga, pag dumarami yung, alam mo, yung mga reading public, nainganyo yung mga manunulat eh. Kahit sa mga bambabasa, nainganyo rin silang maging manunulat. Pero totoo yun, no? Dahil nung nakabasa ako ng Harry Potter nun, parang, Wow, ha? Lalim, ha? Harry Potter. Book 6 kagad yung binasa niya. no. The chapter 1 is The Boy Who Lived. The boy was in the cupboard while he is fingering himself. Fingering himself right now. No, hindi. Parang kahit yung kay Bob Ong parang maiengganyo kang magbasa dahil kung gaano mo ka naiintindihan yung sinulat niya, parang i-imbibe mo sa sarili mo, ay, ang dali lang pala nito. Pwede pala ako magsulat ng ganitong klaseng sulat na... Actually, ang daming kabataan noon na na-inspire maging writer dahil kay Bob Ong, di ba? Sa inyo? Oo. Tapos, Oy, umuo! Umuo! sa inyo. Paki-playback. Maging writer. Di ba? Maging Bob writer, Ong? oo. Maging writer, di ba? Tapos, dahil maraming bata na-inspire magbasa at magsulat, na-inspire ni Bob Ong, naibalik yung panitikan, naibalik yung pagsusulat sa sensibilidad ng karaniwang tao. Na dinidismiss ng ibang akademya, no? Before naman. Sino yung mga akademyang yan? Sino sila? Saan matatagpuan? Ay, bakit nila pinawawalang bisa ang naidulot ni Bob Ong sa panitikong pang-Pilipino? Ay, hindi matatawaran yung nagawa ni Bob Ong. Alam niyo bang mas marami ang bumabasa kay Bob Ong kaysa kay Jose Rizal? Totoo yan. Walang kakwenta. Jose, Sa ulo ka! Gago. At si Jose Rizal, joke lang yun. si Jose Rizal required pa. Si Bob Ong hindi. Yan ang sinasabi ko.
Diba? Pero wala naman discrimination pagdating sa literature eh. Parang yung... Yung nga, oo, dapat ganon. Dapat Oo. ganon dapat. Hindi dapat ito literary, ito hindi literary, no? Kahit ito, nga feeling ko, kahit foreign literature, okay lang eh. Basta magkaroon lang ng habit yung tao. may na ganun bumasa. kasi may mga nasa akademya na the more popular, Less. mas mababa siyang literature. So ibig sabihin nung pag wala nagbabasa sa'yo, totoong literature. Saan dati ilalagay yung Bible pag ganyan? Well, meron din palang ganung issues sa inyo. Yung mga Oo, nasa akin. yung mga umaabot sa masa. Yan ang mga Mainstream. Ayaw nila. mainstream, Ayaw nila ng ganun. Di ba yung panitikan natin sa dalawa? Kung di tula, tuluyan o prosa. Pag prosa, kwento, Novela. sanaysay. Yung kwento, maraming klase. Kwentong maikling kwento. Kwentong mahaba. Mahabang kwento. Nobela. Ito mababa. Napaka-laman naman yan. Pwedeng formal at di formal. Oo. Kung di sanaysay, dula. Dulang may isang... Isang yugto. Dulang may isang lugyo at may Ganap ang dulang ganap ang haba. Ay. Ganap ang haba. Patungo niya, ganap ang haba. Nagkakamali kayo, sir. Ayan. Yes. Tapos sa susunod, Hindi ganap Pag ganap ang haba, ay hindi aabot ito sa esophagus. Ang ganap na haba, ay sakto lang. may tula na dati, di ba, sa entablado lang, tapos nang dumating ang mga Amerikano, nagkaroon ng radyo, nagkaroon ng telebisyon, at nagkaroon ng pelikula. Minsan, habang nagiging popular, yung ibang mga maguro, hindi sinasama yun. Kaya kayo, sinasama ko pag tinuturo ko kayo eh. Ang podcast? Hindi, ang stand-up comedy. act. Kaya nga doon sa sinasabi ko nung una, kung di natigil yung performatura, mga performers kayo and storytellers at the same time. Oo. Kaso nawalan ng budget ang CCP, hindi na tuloy ito noong 2025. Dapat nung pa kayo iimbitahan eh. Tama, pag walang budget, naaalala mo sila. Yung mga panahon may budget ka, iniimbita mo, isopagos. Nung una kasi, hindi naman ako Yung una niyang inimbitahan performer. Ngayon, exhibitionist na sila. Exhibitionist. Nung una kasi, gusto nila spoken word artist lang. Sabi ko, dahil balikan natin yung unang-una. So, yung mga epic chanter, pumayag sila. Tapos sumunod sa yung mga tumutula ng halimbawa, yung mga Jonah, Dalit, Tanaga. Tapos sumunod yung mga nagbalagtasa sa panahon ng Amerikano kasi lang itong balagtasa noong 1924. Hanggang sumunod na yung mga kumakanta ng protest songs at kung ano-ano pa. So, kaya yung performatura lahat. Sakop. Pati yung storytellers sa mga bata, di ba? Si Lola Basyang at kung ano-ano pa. Kasama na nga sana kayo doon sa huling 2025, 10th anniversary sana yun eh. Kaya lang dahil walang pera, Maghintay na naman kami 25 years ulit. sana nga yung binulsa nila sa mga ghost projects. We're under attack! Sa sine. Wala namang korupsyon, wala namang nakukulong. Ang malungkot, di ba, ganito, pagkampanya ng politiko, di ba ginagamit nilang kultura? Kumakanta sila, sumasayaw pa, tumutuloy sa sotanghon, umungiyangan ng blade. Lahat, para makuha na yung boto nyo. Ngayon, pag naluklok na, di ba? Boto na lang kukuhanin. Boto. Sup-sup boto. Anyway, pag nakuha na yung boto nyo, wala na sa kanilang kultura. Nakapasok sila sa politika dahil sa kultura eh. Tama. Kayo ba Tapos bilang ngayon, walang budget. Opo. Kayo. Ayun. Wow. Malakpak muna kayo. Sige. Salamat. Nagmamatter lang no, kapag Bim, convenient. sabi nga ni Jim Libera, mabuta pa ang bulate, kinukulture. Pero yung culture natin, binubulate. Yung, di ba nagpapatawa sila? Kultura. Oo. Di ba? Sino ba- Para makuha na yung boto nyo. Ayun ang Diba? kinakasakit ng loob ko dito sa bansang Pilipinas. We're under attack! Hindi. Yung ako nakakatanggap ako ng mga D-treat. Sorry, pakiulit. Basahin Sige, mo na. ulitin Sa mo. hindi, tahimik lata. Ano yun, James? Death threat. Hindi. Dahil sa paggagawa ko ng comedy, nangyayari naman kung ano ang nangyayari sa panahon ngayon. Impersonation, isa yan sa mga art form. Lalong-lalo na pagdating sa comedy. Pero, kung tuligsain ako ng mga tao, parang talagang ang laki ng kasalanan ko sa kanila dahil sa pagkape ko nila dun sa ginagaya kong mga personalidad. Iniidolo nila.
na saan na napunta ang art form ng komedya dito sa Pilipinas. Kung patuloy ninyo tatakutin ang mga komedyante. Teka muna. Ito po, Ito na nga lang ang kapangyarihan namin. Sir BBM, opinion lang po ni James yun. Kami nga Hindi po kami kasama dyan. po kami. Hindi. Opinion ito ng Yellowtail Shiraz. Lambanog yan eh. Lambanog yan. Lambanog na nilagay doon sa Di ko white alam wine. Yan ba yun? Yan ba yun naman? Hindi ko alam kung nagsasalita si James Carano, si Bato de Ito la pirata Rosa. talaga si Sir Bim eh, no? Yung lambanog nasa bote ng Shiraz. Oo, Shiraz. Yung libro ni SB Bet na dito lang. Wala ka bang talagang pirated sarili, ano? Pero Sir Ben, matagal na yung tradisyon ng satire sa atin di ba? Oo, maganda. Ginamit yung satire para Tama. labanan yung nasa kapangyarihan. In fact, kahit yung titignan mo yung Rizal, di ba? Yung Noli and Fili, no? Satirical talaga yun. Pero kita nyo, no? Pinatay si Rizal dahil sa pagkukwento niya ng imahinasyon. Huwag naman ganun. Kaya ikaw, Si Rizal. Di ba UST din yan? UST din. Oo, UST din si Rizal. UST, oo. Yung nasa lahi nyo. Hindi naman kailangan pala ayoko na. Hindi naman pala dapat matapang. Hindi, parang, alam mo, dapat sa panahon ngayon, inormalize natin yung satire. Kasi habang lalo nyo pinipigilan ang satire, lalo tayong nawawalan ng yung mga henerasyon ngayon, hindi nila alam kung ano yung satire na kapag nakita nila ulit sa Facebook or sa mga online content, masasabi nila parang binabastos. Hindi naman nababastos yun eh. Sinasalamin nun kung ano ang nangyayari sa ating lipunan. Mabuhay si James! Alam mo, James, Sino may Armalite? alam mo, dahil sa napanood natin nung 3 araw sa Senado, wala tayong magawa eh. Kaya bumabawi na lang, buti tayo may social media. At si Joey pala ang nagpauso. Sino yung nag-a-alarm? Anong oras na? Oh, sinong nag-a-alarm ng 5:23? Magpapadede yan, magpapadede. By the way, si Ano ka ba? Serial killer ka ba? Mga serial killer lang ang may butal sa alarm. Ma-maintenance yan, maintenance. Oo. James. Antibiotic yung antibiotic. Oh. Si Joey De Los Reyes, Yes po. ang nagpauso ng yung mga post, Status Nation. Siya nagpauso ng ginawa niyang libro. Ano yun? Kwento mo Ano na. yun? Kwento mo. Wow. Kwento mo. mga post ni Kaya kailangan natin ng satire, James. Dahil sa mga tulad mong mangmag. Sir, may mga dala pala. May mga dala pala silang mga libro na mabibili nyo. Nandito ngayon. Ano muna yung Status Nation? Oh, Status Nation. Hindi ko alam. Nasa si Jomar J ang una nakabasa nun. Kaya niya ako nakilala. Yan. 2015, 2016 yata. Tapos nung nasa Qatar pa yata si Jomar J. Ah, Kaya niya ako nagtrabaho siya nakilala. Oh. Wala kasi siyang magawa sa loob ng freezer nun. Mismo. Sa loob siya ng freezer. Maganda to Tapos naiwan niya yata sa Qatar, no? Kasi sabi ko, puro katarantaduhan kasi yung libro. Tarantaduhan. Baka kaya ako pinatapon siya dito, pinabalik siya dito. Yun si Jomar, kaya niya nakilala. Kaya ako naging guest Talungin dito. natin si Jomar. Dahil Jomar! Jomar, andito ba? Yan. Ayan, lika dito, Ayan, Jomar. Anong ginawa mo sa Qatar? Anong ginawa mo sa Qatar? Dito ka, ito. Yeah, iikot. Ano ang meron sa Status Nation? Oo, yung... Sa Qatar. At ano gusto mo dun sa libro? Yung chapter 1 kasi doon sa Status Nation, inamin ni Doc Joey siya si Babong. Kaya ako siya Kaya pala tayo nandito lahat ngayon, tapos nagturo ka pa. yun yung una kong pina-follow ko kasi siya sa FB noon eh. Tapos yung mga status niya, parang satire yung atake sa gobyerno noon. Pero parang DDS siya minsan eh. Yun, doon ko siya na sundan talaga. Parang umuwi ako noon 2015 po ba yun, Doc? 2015, nung umuwi ako rito sa Pinas, bumili ako ng libro. Sinila mo sa Qatar. Opo. Tapos binabasa ko Ano habang... sabi nung boss mo doon? Qatar. Yung accent ng Qatari. Akanin mo, nakaraklo. Status Nation. Satire. Ba't naging German? German pa. Malalaman mo pala kung sinong babong.
Sige, bakit po? Sa sapatos. Ay, grabe. Oy, yung ingrown, baka bumalik. Yung mga nakakabili ng ganitong sapatos lang. Ah, yung nasa pagkula- status. Ay, oo, magkano Di ba- yung mga ganyan di ba, sapatos? Pong? Oo. 16. Hindi, ano na? Hindi, ito talaga si Bim. O sige nga, kayo naman magturo kay Doc Joey. Bakit siya si Bob Ong? Bakit? Sir Eros. Dahil si Bob Ong critical siya sa mga issue ng bansa kung paano yung atake ni Joey doon sa mga issue ng bansa na nagagawa niyang magaang yung mga mabibigat na problema. Pagagaan. Napapagaang. Sa wikang kayang abutin ng mga nagtutuhog ng banana Q, naglilinis ng ingrown, nagkukulot-kulot. Isang tao lang to yung nagtutuhog ng banana kayo, tsaka naglilinis ng ingrown. Pagkatapos niya magtuhog. Sabay. Nagkumas pa ng kamay yun. Kaya pala lasang ingrown yung pananakyo. Kaya sabi nung doktor, bakit may saging dito? Tsaka may asukal. Saging to ah. Yun, nagawa ni Kaya Joey yun. na-infect pala yung... Ikaw, Doc Bim, bakit si Doc Joey ang dapat na hiranging Ayun Bob nga, Ong? yung pagpapasok nung... Dati kasi yung Anong mga pinapasok post, niya? yung post sa social media, hindi naman nililibro yun eh. Oo. Isa sa unang gumawa nun. Bukod kay Roland Tolentino, di ba? Ah, yung mga post sa Facebook. Oh, yung mga post, dapat post lang yun eh. Mm-mm. Siya kinolekta niya. Bakit nyo pala kinolekta yung mga yon, Sir Bob? Ay, Sir Doc Bob Joey. de los Reyes. Oo. Hindi, marami nagsasabi kasi minsan mahaba. Sabi, Joey, pag samasamahin mo pa yan kasi nahihirapan din kaming mag-backread. Ayun. Tapos wala akong pera. Tapos bumenta. Mas bumenta. Oh. Dalawa yung binili kong libro na Paano yun mo eh. itinahe yung istorya ng mga statuses mo? Ano kasi, may kinalaman, halimbawa, paano na, yung dati yung like dati, Yes, wala pa tayong emoji nun eh. Oo. Like lang, no? May nakagalit ako, kumari ko. Kasi nagpapalike siya dahil kung paramihan ng like sa tuta, no? Tuta, Pinakamaraming tuta. like doon sa tuta, mananalo na isang sakong dog food. Okay. Tapos naglabas ako ng status, pinapaliwanag ko na yung like dapat ibinibigay mo lang kapag gusto mo. Nang Yung sa pala, palitan. nang hindi sa palitan, akala niya, pinapatungkulan ko siya. Pinaparinggan mo siya. Pinaparinggan ko yung tuta niya. Sakit mong salita. Sabi ko, nagkatuta na ba kayo? Sabi ko gano'n. Hindi pa. Tuta! Oh, Hindi pa. Kasi nag-doggy kami. Nagkatuta na ba sila ng tuta? Nagkatuta na ba kayo? Sabi ko, Kantuta. Tapos ang nangyari, ayun, nagalit siya sa akin. Tapos sabi ko, ang laki pala ng epekto sa simpleng, like. No, na kahit na hindi mo gusto yung isang bagay, pagka inutusan ka ng isang kumari mo, dapat magla-like ka pa rin. So parang nawawala, nadidiminish May yung... nakaramba kayo ng kumare nyo. Ganun na lang yung pagdadamdam niya. Mare, kung maaari. Ay, wala. Yun, maliban doon. Maliban doon. So hindi tapos- niya tinanggi, ano, sir? Sorry. Bibigyan natin yung pagkakataon si Maring magpaliwanag. Ayan. Sa isang press con. Ayan. Ayan. O, Ito- yung maliban doon, yun lang. Yun yung mga laman nun. Ito, si Doc Joey, merong binibigay sa akin si Jomar na ito yung first, Post nyo po to since 2019. So, Joey, na-share ko sa memories ko, lumabas kahapon. na nagpapatunay at nagpapaigting ng iyong paniniwala na siya si Bob Ong. Tama. Ano nakasulat? ito. Jomar, tigilan mo na yung pagpapadala ng dick pic. Ayan, oo. Jomar, bumalik ka na sa Qatar. Sabi niya. Ano to? 2019. May 16, 2019, 7 years ago. Meron ng Cool Pals ito. Oo nga. May 9, 2019 ang Cool Pals nagsimula. Dalawang real-life realization habang kumakaing mag-isa sa karinderya ngayong dito sa Sampaloc. Number 1, mas marami palang pagkakataon sa buhay kong kumakain akong mag-isa kesa may kasama. As in, mulang pagkabata, namulat ako hanggang ngayong pamilyado ako pero malayo naman sa pamilya. Sanay na pala akong kumaing mag-isa. Lalim. At number 2, walang mabuting ama. Meron lang napakabuting ama. Nagpapakabuti. Ay, meron lang nagpapakabuting Memorize ama. ka? Proseso ito, hindi estado. Panglima. Saan kaya... Meron pa. Meron pa yan. Meron pa. Saan Wala na kaya iba eh. dito Ano ang ba to? pinakamalapit na beer house? Ayan. Buto sa isopag. Ang mga comment ay, ang lungkot naman po.
Hindi ko nga maintindihan bakit Bakit naman ito yung nagpatunay na parang siya si Bob Ong? Oo. Hindi, nakarelate lang ako noon kasi mag-isa lang rin ako sa Qatar eh. Hindi ko kasama Oh. yung naman. Kaya ako shinare. Mamaya, Hindi, Doc, ayos na chupain siya. ko po kayo. Tutula tayo, esophagus namin. Yan ang mga... wala ka lang talent P, Doc Joey. Tsupa na lang ang may bibigay sa'yo. Mula kay Jomar na isang fan. Ang ganda. Yung sa Senado ba, yung mga nangyari recently sa Senado, may tumingle ba sa inyong mga... Si Doc Joey. Oh, yung sa Nakikita ko utak mga ninyo post si Doc na Joey. parang ang gandang istorya nito. Kasi never mong makikita ito sa mga pelikula. Parang Jack Reacher yung huli kong nakitang ganito. Oo, lahat. O Jason Bourne. Jason Bourne. Oo, Jason Bourne. Pero ito ba, nagkaroon kayo bigla ng, magandang istorya ito. Oo. Anong Grabe, klase? alam niyo bang ano? Bakit, paano daw tumakas? Yate daw. Yate at helicopter. Yate. Oo, yun yung nangyaring ano. Kwento lang ng isang insider, kagabi, sa show ko sa Abante Bilyonaryo, kinukwento nung dalawang reporter na, sir, ano yan? Yate. So, pero hindi na lang dinidiscuss, hindi na dinidisclose kasi ang pinapalabas, parang meron na silang ticket sa NAIA papalabas. Kasi pwede tayo mag-multiple reservation eh. Pero hindi mo alam kung anong oras ka talaga sasakay. So, halimbawa, James Karaan, ang reserva mo ay 8, 9, 10, 11, 12 na flight. Pero siyempre, isang beses ka na magpapakita ron. So, anong nangyari, parang para malito, meron daw, tapos may yate, dyan yata sa may likod dito, na para makawala, ayan. So, di ba? Jason Bourne eh. Tapos naka-blood pa. Naka-blood Imagine mo, lalabas sa Cavite City, may, di ba, na Blood na wig. lalabas. Pilukan ni Marcoleta yata yan eh. Para siyang si, no? Alam mo si- magandang story dyan? Tumakas siya, naka-blonde na wig. Ayan. Tapos na-inlove sa kanya yung kapitan. Hindi niya pwedeng sabihin na hindi siya babae. Kasi madidiscover eh. Sabi niya, hindi Tumagal pwede ng 2 kapitan! years. Hindi Oo. pwede kapitan! Tapos mapapadpad tayo sa isang isla. Oo. Tapos dalawa lang sila, no? Dalawa lang tayo. Talagang Eh, kailangan ipakita ko talagang babae ako. Eh, may picture yung kapitan na kamukha niya yung high school crush. Ganda. High school crush kita noon. Ikaw ba yan, Maribel? Sayang gano'n. Tinitiwa siya. Ako to. Hindi niya pwede sabihin na hindi siya, no? Kasi Paano madidiscover. pag inahaplos yung buhok? Paano, di ba? Oo. Pwede ba Paano natin natanggal, pagdugtungan Habang ng ina-upload, nakawak siya gano'n, no? I-uploadin mo ang buko. Pwede ba natin pagdugtungan ng kwento yan? Yan, Yung after ng pagtakas. Para dumating dito yung NBI. Oh, may bumabangin. Bumabangin na. May bumabari. What under attack? So magsisimula ang kwento Kay kapitan. ng GB siguro magsimula ka na ng kwento. Oo, siguro. Ay, ako na lang Umiinit magsimula. Ako na. na lang magsimula para tapos si Oo. Ryan Rems. Umiinit ng sitwasyon. Ay, ako na magsisimula. Para Ikaw ba? pag ganun. Sige. Tapos, ano yung sasabihin mo? Umiinit na yung sitwasyon sa Senado. Kailangan ko ng tumakas. Umiinit na ang sitwasyon. Bedroom boys pa rin. Bumabangina na. At nang nakatakas na siya, ay lulan ng isang itim na van. Ito'y kumaliwa at pumunta sa Manila Bay. Andun na yati! At naghihintay Napakapugi ni Kapitan! ang yate. Ang yate. At tapos sa yate na yun nakasakay ang 15 nakabikini. May Babae naman, babae. Oo, babae. Tapos sila ay magpa-party-party habang papunta sa Malaysia. 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 At ako nagsuot din ng bikini at suot ang aking blonde na buhok. Para ako ay mag-disguise ba? So nag-party-party kami. Tapos napansin ko na lumapit si Kapitan. At sabi ni Kapitan, Angel ka ba? Sabi ko, bakit? Baka nalaglag ka sa langit. At ikaw ang anghel. At kamukha mong crush ko nung high school na si Maribel. Oh! Patay tayo dito. Madiscover ako. Ayun, ang tabi ko, agoy, kapitan.
Huwag dyan, Kapitan. Ano yan, Kapitan? Langis to, langis. Kanina sa Senado, Kapitan, may bumabarina. Dito rin sa yate, may bumabarina. Kala ko, mga taga GSIS lang yun na naglo-loan lang pala. Pero teka, saan ba ako dadalhin ng yating ito? Eh di, dadalhin tayo sa puwet ni Pabilip yan, pabilip. Lit yun. Patay tayo dyan. Botomesa. Ayun na, ang title ng ating istorya. Botomesa. Kayo naman, Doc. Ay, sige, Rems. Yun na yung pinakabulok na kwento. Nagsama pa tayo na tumahusay na kayo. Para sirain ng kakik nila sa kwentong yan. Pinakamabahong kwento. Pinakamabahong kwento. Oo. Kayo naman, bakit si Doc Bim si Bambong? Oo. Hindi nakakaalam, no? Si Vim ang galing magsalita, no? Ang tatay niya ay nagsilbing mayor ng isang lungsod sa Quezon Province, Tayaba. So Parang ninervous ako sa buwelo mo, ah. ang maganda kay Babong, alam niya yung malaking iba-ibang socio-economic profile ng kanyang mga mambabasa. So pwedeng may kaya, pwedeng yung mga nasa yung lower classes kasi alam niya kung paano bumili ng pandesal mag-isa na naikwento mo sa akin dati. Na bumibili ka ng pandesal dati mag-isa. Oh, nako. Naku, nakakatakot yan. May evidence, ha? Oo. Ilan ba dapat pag nabili ng pandesal? Di ko naman. So, Hindi kasi dapat may bodyguard siya. Ayaw, kasi Ah, kasi mayaman anak ng eh. mayor. Anak ng mayor. Naku, hindi ako dito to yun. Naikwento mo sa akin yan, pare. Kita mo, Tuturo ako sa UST, hindi ako nagsisinungaling. Tapos sinabi mo sa akin nun, alam mo bang ako si Babong? Oh, tamo. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi mo naalala. Hindi mo maalala. Sinabi ba niyan sa Sinabi ba niyan gamit ang Batman voice? Ako si Babong. Pwede Hindi niyo mata niya dito. Kailangan ko na apat na pandesal. Apat na pandesal nga po sa Dairy Cream. Sir Eros, bakit si Doc Bim ang Babong? Kasi Siya si nagpa- Bim siya yung nagsabi nun eh. kayang magtumawid ng akademya at masa na nagawa rin ni Bob Ong. Naderang ang apelido ko, Masa Panadera. Oo nga. Pandesal, di ba? Oo, pa. So, inaamin nyo na talaga. Ito talaga yun, no? Sige, bago tayo magtapos, bakit mas pinaka-importante ba ngayon si Bob Ong sa panahong ito? Sa panahon ng ating nangyayari ngayon Oo, sa ganito ating krisis. sa Kaming Pilipinas. krisis, kuryente, political gasolina, oo. politika. Sa bansa natin ngayon, mas kailangan ba natin ang panunulat ni Bob Ong? Yes, nagtataas po kayo ng kamay Si parang Babong, klase. si Babong. Oh, yan. Sasabihin niya kung bakit siya kailangan. Oh, Yan. ba't kailangan po kayo, Mr. Bob Ong number 3? Kita nyo, di ba? Napakagaling ni Bob Ong, kaya pati ang Senado, napa-Bob Ong na sila. Yung mga nangyayari sa Senado ngayon, gawain ni Bob Ong yun eh. Kwento ni Bob Ong yun eh. Kwentong Bob Ong yun eh. Diba? Nakakatawa. Yung mga ginagawa ni, ayoko na magpangalan, baka mapasabi tayo dito. Parang isang fictional na yung nangyayari Oo, ngayon sa parang- isang Yun ang nangyayari sa atin. sa isang lugar Parang na dapat pinapanood na lang natin sila. Oo nga, parang fiction na kung ano ang Yan. nangyayari sa isang lugar na dapat ay nakatungtong sa realidad. Yan, oo. Kumbaga, binababong tayo ng Senado. Yan. Hindi lang ang Senado, tingin ko pati Senado lang pala. O kasi, dati Hindi pa tapos ang nakasakapangyarihan. Huwag nating kutsain lahat. Dati, mababa ang tingin sa Kongreso. Yan ang taas ng survey. Ang taas ng tingin sa Kongreso ngayon, di ba, na
na impeach si Sara doon sa Kongreso. Nung dinala nila sa Senado, bumaba. Bumaba ang tingin ng tao sa Senado. At sa mga krisis pa na nangyayari Doon na sa may... 3 araw na yun lang, ha? Oo, wala ka pang nakitang senador na tumakbo eh. Si Bato, Oh. Di ba? Nadapa. nadapa. Wala ka pa nakitang senador na nadapa. No? Si Ninoy. Ay, diba? Wala ka. Iba yun! Hindi naman nadapa yun. Pusila. Hindi siya nadapa. May sumigaw pa Nadapa, doon. yan. Hindi ka nakatulong! May nagsabi nun. May nagsabi nun, Nagsabi "Ooh, dito, shots dito." fired. Gago kayo. Gago kayo. Ang gagaling yung audience. At dyan mo makikita yung comedy, hindi naman, 'di ba? Isipin mo Ninoy nagiging joke, si Jinggoy nagiging joke, si Bato nagiging joke. Walang Actually, si Jigoy biblip natin. Hindi ibig sabihin, hindi siya one-sided lang. Talagang kung 'di ba nakakatawa kasi talaga eh, 'di ba? O Diba? nadapa, sino nga ba? Hindi sasabihin mo. Ito lang ang panawagan ko sa mga politician at mga public figure. Kung may ginagawa kayo katarantaduhan, hayaan yung pagtawanan namin kayo. Pero si Ninoy Nandiyan na wala kayo ginawa. sa kapangyarihan eh. May sasabihin si Ninoy wala namang ginawa. Kung tayo na, ba't ginawa yung katakataduhan yun? Ewan ko si Muman yun. Pero, nasa kapangyarihan na kayo eh. Wala na kaming ibang gawin kundi pagtawanan kayo. Naiboto na kayo eh. Pa-patch up na kami. So, payagan nyo na lang naman kaming magpagtawanan kayo. Pati naman yung mga supporter nyo. Hayaan nyo nang gamitin namin tong material. Yun na nga lang ang bawi namin sa inyo. Ang isang formula Saneros. ng pagpapatawa kasi dapat may imbalances eh. May exaggeration. Kung magkakaroon ng exaggeration, may isang parte na bibigat, may isang parteng gagaang. At sa pagbigat at paggaang, mararamdaman natin na gumagalaw tayo. At dun sa paggalaw natin, baka dun tayo magising. Yan din ang description ko sa itlog ko eh. Hindi pantay. Hindi mabigat. Pakita mo. Oo, ikaw, nararamdaman mo May imbalance. May imbalance. Pakita! Kailangan ng pruweba. Kahit hindi pakita mo lang yung lakad mo para may May imbalance. May imbalance. Lalo na mainit kayo, pawis yung isa. Hindi, pero totoo, ang galing ng pagkakaano sa Eros. Yung Bob Ong nag-launch siya, lumunsyad siya sa yung panahon na yung mga website pa napaka-crude, no? Oo, meron siyang website, Bobong Pinoy. So, Bobong Pinoy, yung palang pangalan nun, yung Bob Ong Pinoy. Galing yung Galing Bob Bob Ong. Ong. So, Bobong Pinoy. So, ngayon, ang dami-dami sa social media, kapag nakikita natin yung mga, di ba, yung ginagawang poon na halos, ang mga politiko, gusto natin tawagin dun sa ganung term eh, no? Napaka-bobo mo, ba't di mo maramdaman na pare-pareho naman tayong biktima, pero ikaw, di ba, parang sumusuporta ka ng libre dyan. No? Totoo. So, hindi ko alam, pero nakita yata ito ni Bob. Nakita mo ba to? Nakita. Nakita ko ni Bob Ong way before, 1999, 2000, no? Hanggang ngayon ay ganito pa rin tayo na, at ayoko sana na tingnan natin yung mga kababayan natin bilang kapwa na bobo, no? But let's educate, no? Kasi minsan parang Sila bobo, they're just academically challenged. Yan, oo. Pero yun yung contradiction kay Bob Ong, sinasabi niya, hindi mo naman, yung bobo, hindi siya tatawagin yung sarili niyang bobo, bobo nga siya eh. Ang magsasabi sa sarili niya na bobo ako, yung matatalino. Di ba? Yung bobong Pinoy, para tawagin yung sarili niya na bobo siya, Bob Ong nga eh, bobong, ay, Matalino. kita mo, matalino yung kanyang pagsusuri na lipunan, yung pag... Galing mo dyan. Napakagaling niyo po. Ramdam namin yan eh. Okay. Makikita yun sa Cool Pals. Yun. Yung contradiction. Huwag mo kami masyadong Sige po, ako po talaga si Babo. Bob Ong number 4. Oo, si Babo. Hindi kami si Bapo! Hindi kami si Bapo! Ano sa sabihin? Pinasa nyo naman sa amin. Paano mo, James, masasabing si GB ang Bob Ong number 4? Hindi. Kasi tabi niya ang itlog ni Bapo. Oh, bukod sa tagilid na... Plot twist. Bukod sa tagilid na itlog, yung... yung formula ng mahuhusay na magpapatawa, Sabihin nyo nga, Golteb. 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 Sabi niyo yung Golteb ni Bapo. ay contradiction. Diba? Nasa contradiction, diba? Yung mga ginagamit yung mga pagpapatawa. Opo. Laging may contradiction. Nakita ko yung tungkol sa Santo Niño mo, di ba? May, di ba? Yun mga nakikita. Parang pag napapanood namin, oo nga, no. Di ba? Ba't nakita niya? Hindi ko napansin yan, ah.
At kayo nagsasabi yun, kayo mga komedyante. Ito po ba, si Bob Ong po ba'y nakakatanggap ng death threat? Hindi, kasi parang baka isa rin yun, isa sa mga ano niya, strategy niya na gumamit ng screen name para kung makatanggap man ng death threat, hindi alam kung sino si Bob Ong. Minsan may binaril na babong, may hardware sa Binondo. Hindi ako yan! Si Robert Ong! Si Robert Ong. So mali din yung kapag gamit no? May napapagbintangan ng ibang tao. Pero yun pa, isa ba yun sa mga dahilan kung bakit siya nagkaroon ng screen name para doon sa mga Yung matatapang assumption niyang nyo, pahayag? bakit siya... Pwede. Ako ngayon gumagamit sa Facebook ng Ano po? Lakandiwa ang pangalan ko Ano sa po? Facebook eh. Ano po? Lakandiwa. Lakandiwa. Mas, ako, hindi ko ginagamit yung pangalan ko, mas liberating. Pag iba yung pangalan na ginagamit mo, Yun din yung ginagamit mo pag napasok ng beer house. Hoy! Ay, Mr. Lakandiwa! Lakandiwa. Ang laki ng Saan titi. ka mabaligo to, Mr. Lakandiwa? Dalawang sisig pa nga! Grabe, ang laki ng titi ni Lakandiwa. Talagang bumuka yung lakang hiwa. Diyan ka ang ganda, no? Pero James, may tanong ako sa inyo. Yan. James, may tanong. Nag-perform na kayo sa UP? Opo. Apa? Sama-sama? oo. UPFI. Best of Film Comedy Institute, oo. So baka yung mismong nilaunch halimbawa ng UP Creative Writing Center? Ay, O baka magandang pagkakataon Oo, na maganda. maimbita kayo ni Sama-sama. Binadera. baka, Pag-aralan natin ang komedya, ang satire. kaso di ba? yung bagong talent, panahon. baka yung talent feed, di namin kaya. Hindi, wala. hindi. Kukunin lang namin sa TF dito. Yan, oo. Umuha na sila, ha? Wala kami So, dalhin natin sa UP Diliman. O, Ayan, sige, oo. sige. Writer's Night. Oh, December. UP Writers December. Night. December. Writer's pa Night, pala ha? eh. Oh, December. December 24 daw. Baka may nunod sa buwenya. Ayan, Sa ayan. UP Diliman. Oo. UP Writers Night yun. Last week of November or first week ng December. December, oh. Sa Sige, inyo, sasabihin ko na yan. ha? Doc Joey, sino bang hindi nagsalita kanina tungkol doon sa kailangan ba si Bob Ong ngayong panahon na ito? Doc Joey, ikaw. Matalas eh. Matalas naman lagi si... Matalas si Bob Ong eh. Matalas si Bob Ong. Kaya mo yan, pare. Kaya niyang tingnan to, no? At kaya niyang suriin. Ang problema ngayon sa medium, sa social media, ang bilis natin matrigger, ang bilis natin magalit. May rage bait na. Pero pagka si Bob Ong na ang nagpapaliwanag ng mga nangyayari sa paligid, oo nga, no? Baka kailangan natin lagi ng, oo nga, no? Sa panahon na to, imbes na madala tayo nung mga galit at yung ating hatred. So pag nakulong siya sa dahig, oo nga, no? Oo nga, no? Oo nga, no? Oo nga, no? Yun, no? Hindi, oo nga, no? Pero ikaw, Doc Joey, may mga status ka pa rin hanggang ngayon na gamit mo yung sarili mong account, gamit mo yung sarili mong Facebook na para pagpapayag ng sarili mong opinion. Hindi ka ba natatakot? Merong nakakatanggap, syempre. Meron din. Oo. Pero, Sinabi na niya, siya si Babong. Hindi, may natatanggap na threat. Oo. May tatanggap na payola. Hindi ka natatakot dun sa mga nagbabanta? O parang kasi ang hirap sa mga nagbabanta, kailangan mo pang pindutin yung C-translation. Banta sa kanya, ang banta kay Joey, paternity suit. Sobra ka naman. Hindi, yung nakaka-desensitize, yun yung problema, James. Pagka nakakaramdam ka ng ganun, tas ang dami, parang bandang huli, hindi ka nakakabahan. At yun yung nakakatakot. The moment na hindi ka Pag nawala nakakabahan, ka ng dapat kabahan ka na talaga, no? Hindi, nakakatanggap eh. Sa radio Huling program joke mo. mo na yan, huling ano mo na yan. Sa radio program. Wala pa naman sa radio program. Medyo... Meron siya show sa Abante. Oo, sa Abante Radio, ayan. Saka nagsusulat din ako sa dalawang makasalanang dyaryo, Abante at Rappler. No? Okay, sundan niyo po ako. Ayan, sumusulat po ako pareho doon. Pero yun yung klase at komedya na kailangan nating ibalik sa panahon ngayon. Kasi tingin nyo ba nawawala na ito sa panahon ngayon? Siniseryoso kasi natin masyado lahat eh. Parang yung cancel culture, masarap kutukan. Ang daming woke na yan, woke. Ikaw na pala matalino, hindi ikaw tapos presidente ng bansa. Ikaw pala magaling, hindi ikaw na.
Oh. Pwede na. Nagsasabi ka lang ng opinion para isipin mo yung ilang pinakamatalinong tao sa bansa natin magbibigay ng opinion, tapos may isang ogag na sabihin na, ang tanga mo pala eh. Tangina, ito, isa to sa pinakamatalinong tao sa Pilipinas, sabihin mong tanga? Gano'n ka katalino, no? Oo. Parang, pumapa ka ba ng Ovaltine ng bata ka? Parang, sa kutusan, di ba? Parang gano'n eh, no? So, dahil masyado natin sineseryoso yung lahat, nawawala na yung puwang na bigyan natin ng kaunting gaang, kaunting liwanag, yung madilim na diskurso ng ating lipunan. Madilim na pag-iisip natin lipunan. Yung kaunting pagtawa, nagbibigay ng kaunting hingayan sa atin na pag-aangin yung mga mabibigat na sitwasyon. At baka makita natin, oo nga, no? Nasa dahig na nga pala ako. Thank you. Thank you, Papa Eros. Oh, thank you. Ganda. Pero kung paano kasi sila makapag-diskurso online, feeling ko yun yung refleksyon ng kaisipan ng karamihan sa ngayon. Oo, yung ganung, no? Nakikita ko rin itong problema kasi tingin ko napag-usapan dito ni Joey tsaka ni Jerry sa programa nila. Yung mga intellectual din kasi, hindi rin kasi accessible sa karaniwang tao eh. Yung mga intellectual, ang problema nila, pag nag-uusap, sila lang. Oo. Di ba, busy maglabas sa mga journal na sila rin lang nagbabasa. Tapos yung mga intellectual, pag nag-uusap sila nagkakaintindihan, hindi sila ma-access ng karaniwang tao. So sino mag-educate sa karaniwang tao? Dapat yung mga intellectual eh. Tapos nagagalit yung mga intellectual sa mga karaniwang tao na naghahalal ng mga ogag na mga politiko. Pero hindi mo sila na-access ng karaniwang tao, yung mga intellectual natin. Di ba? Problema ng mga intellectual talaga yan sa Pilipinas eh. So sinasuggest mo na magsayaw sa TikTok si Doc Joey para... Tama na yata. Oh, silang tatlo. Hindi naman! Pero yun yung Totoo yun, yun ang importansya ni Bob Ong eh. Siya yung Tutulay. bridge from intellectual to masa. Na yun ang kailangan natin ngayon kasi hindi natin kailangan kutsain. Kasi nga lumalabas sa ngayon sa mga social media yung kamalian din nung kabilang panig, kunyari makakamping. Parang nabibigyan sila ng label na sinasabihan nila masyado yung bobo yung mga kabilang panig na hindi nag-agree sa kanila, na hindi nakakatulong dun sa gusto nilang mangyari. So parang kailangan natin ng bridge. Hindi ka bobo, kulang ka lang sa neurons. Yan ang kailangan natin. Kailangan natin ng Bob Ong sa lahat ng mga sarili natin. Thank you, Bob Ong number 5. Ayan. Yes. Ako si Bob Ong number 4. Pero alam mo, Bobong it's not five. such a bad thing kung hindi lalabas yung identity ni Bob Ong eh. Kasi kung hindi lalabas yung identity ni Bob Ong, alam ba, maraming tao yung nagsusulat, pwedeng hindi mamatay yung pangalan ni Bob Ong. Ibig sabihin, kung mawala man yung ibang writer na nagsusulat kay Bob Ong, pwede pa rin siya gamitin sa future. May pumalit. Oo, lagi may Bob Ong, kapalit and hindi forever. siya mamamatay. Parang si Zorro, di ba? Si Zorro, pag may mapapalit lagi. Antonio. Pwede tayong I am Bob Ong lahat. Yan. I am Bob Si Ong. Bob Ong ay I nasa am Bob puso ng Ong. lahat. I am May Bob Bob Ong. Ong sa bawat isa sa atin. At yun ang punto nung Bob bayan. Ong endorses Sandro Marcos 2020. Walang ganon. Walang gano'n. May sasabihin si Doc Bim. Ano? Ang gusto ko lang sabihin na, ano nga ba sasabihin ko? Bob Yung Ong parang yung punto nung bayaning third world. Kumbaga, may kanya-kanya tayong Rizal. So, hindi mo hanapin yung Rizal na kilala na natin, binaril sa Luneta. May kanya-kanya, kung gusto mong Rizal ay ganon, yun ang gusto mong Rizal. Oo. Ang gusto kong Rizal, yung maraming chicks eh. O yun, di ba? Kanya, meron Yung meron siyang Amanda Page. Marami niya palagi. Uy, pinsan ko to ah. Kumusta ka, Lenor? Ayan. Naalala ko yung kay Amanda Page, di ba yun yung sa Rizal sa Dapitan? Oo, naku, napakagandang Nung kita mo, Amanda Page. contradiction na naman, nung ipinatapon si Rizal, Pag ganyan ang talas ng memorya mo, kanina. Nababali ba pangalan? Amanda Page. Wala na the page. Nawala yung brain fog ni Tim. pinatangkad ako ni. Anyways, Pareho tayo, sir. nung di ba pinatapon siya, dapat malungkot siya eh. Pero ang ginawa ni Rizal, doon niya isinakatupa rin yung naisip lang niya. Pwede nga siyang tumakbong presidente doon sa ginawa niya sa Dapitan eh. Pinagsama-sama Inayos niya niya. nung mga magsasaka sa Dapitan, gumawa Mga siya ng bata. irigasyon sa Dapitan, nagturo siya sa mga bata. Yung dating ginagawa niya sa isip lamang, na isakatupa rin niya sa Dapitan. Di ba parusa yon? Pero ginawa niya yung parusa bilang
maganda. Ako, gagawin ko din lahat yung para ma-impress si Amanda eh. Yun siguro, di ba, yung karma, di ba parusa yun, doon niya nakita yung pag-ibig niya sa buhay. Oo. Si Josephine Bracken, di ba? Galing pang Hong Kong, sinamahan yung kantyuhin na si George Stoffer. At yun, doon pala magagaling yung kanyang. At nagkaanak sila. Si Francisco Bracken Rizal. Di ba si Adolf Hitler? Hanggang sa susunod na tawanan dito sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you by the Pod Network Entertainment. Be a Patreon subscriber. Visit www.thecoolpals.com. Watch our live recording at the Cool Pals Bar at the Cellar here at Century Park Hotel, Manila. For schedules, visit our website. www.thecoolpals.com din yan. Bili kayong ticket dyan. May bayad ang entrance dito. Huwag kayong kuripot. And follow socials sa Facebook, Instagram, X, at TikTok. So, manood din rin kayo ng vlogs namin sa YouTube. Achoo. Yan. Ngayon Sama mo yan! Ching! Isama mo yun! Isama na yun! Sama na yan. Isama mo yun! Putang inang yan. Mag-Patreon Wala ka kayo bang para, control? para may panggamot kami kay Roger. Kanina pa Please, yung sipon ko mag-Patreon na kayo kung gusto yung mabati. Doon lamang. Huwag na kayong mag-comment pa para na kayong tanga niyan. Yan. Di pala si Adolf. Yes. Pero ang galing, tama. Dahil sa Tapusin Rizal. natin ang episode na to with Adolf Hitler. So, excited. Paano yan? Paano yan? Yung honorarium nakapangalan kay Bob Ong. Oo, yung nga, check pa naman. O, check yun. So, hayaan nyo na kung sino magpa-encash. Palakpakan naman natin lahat. Oo, so masaya. Jorgelito de los Reyes, Eros Otalia, and Bim Nadera. Oo. Ang Salamat known sa as masayang the pag-uusap, Bob mga Ongs. sir. Oh, may pa. Kala nyo tapos na yung... Ay, meron pang Meron regalo. Meron pa. May Xerox pa. Ano ba? Naubos yung pera ko dito Uy, eh. Eros Otalia, oh. Eros Otalia. Oy! Sinirox yung libro mo. Kasi, kapag hindi nyo gagawin yung libro, naunahan na kayo ni Bigote. Yan, ano kanino ito? Kay Empoy Marquez. kay Empoy. Oo. Oo, nagawa na niya. Empoy, kung nanonood ka sana yun. Ito yung libro mo. Oo. Actually, gagawa din po si Sino nang wala? Rems. Ito yung title. Bigot. Ay, tamang-tama yan. Maraming salamat po Salamat. mga Kaya Babongs. Nandiyan na yung mga mamimili ng libro nyo. Yan po. Oo nga. Wala pa lang yung libro nyo, ha? Opo. Pero May bayar na, wala pa yung libro. May pamambasa na, wala pa lang yung libro nyo, ha? Yan. Maraming salamat uli sa pagkakataon. Salamat po. Ang sarap nyo kakwentuhan. Oo, saya ng kwentuhan. Sana next time ulit, huwag kayong manawa. At hindi tayo madampot ng Sergeant at Arms. Oo nga. Malapit lang dito yun. Well, isa lang siya. So, isa lang sa atin yung kaya niyang damputin. Si Roger, bigay natin. Yan. Sa mga basher nyong naka-tuti oil, sige, hi. Tuti, oy. Ano yung bati-bati? Wala bang ano? Ay, may pababati si Dr. Ay, sino pong gusto yung batiin? Ito, nandito eh. Si Sir JC, nariyan ka pa ba? Ayan. Kasama niya si Aaron, Manny, at si Earl. JC, yeah, JC. Aaron, Manny, and Pearl. Putang ina nyo! Ano ba ito nagpapamura? Baka may gusto ko yung batiin Oo, sa kahit, inyo. Okay na? kahit sino gusto niyong pamura, kahit di niyo kaibigan. Opo. Kaway. Kaway si Industria. Bato de los Reyes. Ibang Ronald, ibang Ronald. Di ba? Joselito de la Rosa yun? Ito, may mga ipopromote ba tayo? Oo. Meron ba tayong episode recommendation, Jomar J? Oo. At habang doon, congratulations kay Sir Eros. Kasi nga, meron kayo award ba? Tama, i-awardan kayo bukas. Tama ba yun? Yung Ulit? rinig ko kanina. Wala ma. Palang Wala ba? Wala na. Wala ba kayo? Hall of Fame? Nabigyan na Hall of siya Fame? ng award. Hindi, Hall of Fame na siya. Hall of Fame na. Last year. Last year. Kala ko bukas. Baka warrant yung bukas. Hindi naman. Abangan natin. Kala ko, warrant pala kaya. Gawa nito eh. Okay, wala. So, open mics na lang. Sa Tuesday, nasa Brick Wall po ang open mic natin. Sana Wednesday, mag-open mic sila. Opo, nako, ang ganda ng mga kwento ninyo. Most sa Matalino Street, Quezon City.
Wednesday yan. Friday, dito naman po yan sa The Cool Pals Bar at Cellar sa Century Park Hotel Manila. May 37th anniversary, Gen Ad only na lang po ang natitira. Less than 100 tickets na lang ang Opo. natitira. Kaya bumili na po kayo. May 28 na ngayon. At sa mga hindi pa bumibili at nagde-decide, marami kayong mamimiss na napakasaya. June 12, Nonong live in Nueva Ecija. June 13, Ryan Rems and the Fur Babies live in Cellar. June 20, Dami Niyong Kuda, Roger and Andren at ang 25% third anniversary live podcast and stand-up comedy in Cellar. Magaganap po yan ng June 20. June 27, Recta Source Street Live in Cellar. Si Ryan Rems po ang mag-host niyan. First time na mag-host. Absolute Mega Best. June 6, Makati. June 20, Lipa. July 4, Fairview. July 11, Manila. July 25, Green Hills. Diyan ko po gagawin ang aking Bato de la Oo nga. Ang Bato set. Panoorin nyo na lang. Tingnan natin Oo. kung magtitik. Kita mo Makati, Lipa, Fairview, Manila, Green Hills. Pwedeng dyan din nagtatago si Bato eh. Yan. Oh. Marami. Palipat-lipat ako. Pero tumatanggap ako ng mga question dyan. Mag-Q&A tayo dyan sa mga Oo nga. question. Yes. At Roger. invited. Siyempre, May 29 nasa 12 Monkeys ako. Mag-host ako ng... Mag-host ka? Oo. Andon na... Totoo to. May unit nandun at ang Tubero. Uy. Para Bago yun sa show ng May 30, nandun sila. Oo nga. At 31, meron ka pang show sa 31. nandun din Sunod-sunod ako to. sa, Kami ng gig nito. Sa 12 Monkeys kasama ko dyan, si Andren, si Ita, lahat na may kapantanan. Comedy Manila, pinagtama-tama namin. At kami ay magpapatawa. Yan. Punta lang sa comedymanila.ph or thecoolpals.com. Yan. Once again, maraming Maraming salamat po. salamat. Thank you. Doc Joselito de los Reyes. Picture lang tayo, Jim. Ferrero Picture daw. Rosalia, and Doc Viv Oo. Ladera, also known as the Bob Ongs. Shoutout sa episode 983, J. Chris Francisco, Diane Eric Cloro Jr., De Vera Nixon Reyes, Dennis Inosanto, Abraham De Ramos, Martin Season, Mike Angles, El Mariluz, Alino Elsir de Guzman, Romeo Reyes, Joran Castro, si John Adrian Torio Garland, Judilyn Abalos, Josh De Los Reyes, Kent Allen Lactuan, Rex Darwin Sabariaga, Janela Herrera, Jude Christopher Nito, Adrian De Guzman, Alvin Jason Azura, Henzel Hardin, si James Año Nuevo at si Delgado. From Marvin Hagutin, pabati po kay Nagirin James ang 5 pitik at 3 soft moves. Ano mo yung 5 pitik at 3 soft moves? Ano yan para magising yung titi? 5 pitik? Hawak mo ang beat. Yun ba yun? Sabi kasi, Ewan kayo. papatigas ng titi yan eh. Yan, pampatigas ng titi. Ginagawa mo yan. Ganto, para akong tite. Putang ina mo. Putang 5 ina mo. pitik, tsaka 3 soft moves. 3 soft moves. Yan. From Troy Kaintik. Pabati po kay Panlasang Panot GB, ang girlfriend ko na si Ana Isabel Lorbes, para Siyempre, sa dapat kanyang walang birthday, pare. Ay, sakto, birthday Wow, mo. GB. Putang Siyempre. ina. Since birthday mo, Para ka kailangan nasa natin tropical, healthy beach. food para sa'yo. Yan. Ice cream yung nasa gitna eh. Ice cream ba yan? Ana Isabel Lorbes. Ana Isabel Robles, gawa tayo ng masarap na dessert. Kuha ka ng watermelon, melon, mango, pinya, saka mango. Tapos, kuha kang ice cream, lagay mo sa gitna. Tapos, tikman mo. Sarap. Happy birthday. Yan. From Robert Gregory Adam Villanueva. Pamura naman po kay Mongolian accent kay Sulta. Si VJ Dancel na malapit na mag-birthday. VJ Dancel. VJ Dancel, happy birthday. Wow, VJ Blue Job. Napakaganda ng pangalan mo. Alam ko ang gagawin mo. Pupunta ka sa plaza, no? Tapos magbababa ka ng shorts, tapos magpapasubo ka. Hindi mo alam kung bakla o kambing. Dahil meron kang Chromosome. So, mas nakaka-offend yung joyride mo. Mas pinili mo offend ng joyride, no? Tapos pinilit pa na yung blue job. Baka ma-offend yan. From Arvin Nogal, pamura naman po kay Mongolian Rems with J. Chromosome para sa tropa kong Big Boss, Master Shomai, si Aisel Cabal. Sana mapadalang kayo ng maraming masarap na siomai. Aisel Cabal.
Hazel Cabal, sana mabenta mo lahat ng siomay mo, lalo na yung ginamit mong pambalot na balat ng tite. Ang ganda yan! Bestseller yan sa mga merong J. Chromosome from Lumalaki yung show. from Jason Leon. Itutubo ba? Pamura kay Ricky Rehuso from Batanggenyong Roger. Ricky Rehuso. Oy, Yung ala, babaero. Ricky. Oy, ala, Ricky, gusto mo ng payo about babae? Oh, Ricky Rehuso. Ano ba magandang age? Mag-convert ka. Vegetarian. Vegetarian. From Lou James Orbida, hello Cool Pals. Pabati naman sa utong kong si Utong kong. Tanga na, utong oh. Utong kong si Baka Lou utol Jason. yan. Utong ang sinulat eh. Lagi Kung ano niya- sinulat. Malaban lagi lang niyang tinatype yung utong. Kaya pag yung uto, tapos NG ka agad yung kasunod. Utol yan. Okay, Lou James Orbida. Ang utong kong si Lou Jason Orbida in Nigerian James accent. Alo, Lou James. Okay. Dahil you are a nipple, better yet, you suck my nipple while I'll fuck you in the ass. Yan. From Gabo Bernal, pamura at pabati kay Mongolian Rem, si Raymond Boras. Raymond Porras, binabati kita. Mag-isa ka lang, wala kang kahati sa bakla. Ina mo, Jay. Paano ba? Paano ba ang tamang hatian? By size, by height, by ano? Di kanya lang lahat ng sustento. Sasagot si Jay. Sustento! Sa'yo lang, wala kang kahati. Yun. Pabati po si Emil Rojas. Pakituruan po siya Mark Jack Stone. Kaya sa'yo, Emil Rojas. Putang ina mo, magjakol ka hanggat may oras ka pa sa mundo. From Nikki, pakibati po yung kaibigan ko Solid Cool Pals na mag-asawa na si Rachel at Rod kay Nigerian James. Nakakatapos lang magdamo sa si Rachel at Rod. Alo, Rachel and Tapos Rod, lang magdamo. you are an addict. Jay, baka naman herbal. Yeah, no, marijuana is not here to prove that point. I will pack you in the ass while you are high on marijuana. That will give you so much pleasure. Yan. From Marlo Bartolome. Pamura po at pasampal po ng ang misis ko na cabin crew na si Emery Monzones Bartolome. Kasi di ko magawa ng personal at birthday niya sa May 17 kay Batanggenyong Roger. Ay, FA yan. Ano Cabin pangalan crew. nito? Si Emery Monzones Bartolome. Cabin crew yan, ha? Cabin crew. Nako, wag mo papatukan yung mga... Tarantado ka. Putang ina mo. Ano? mga Batanggenyo, Nako, tumisigaw yan. So, happy birthday po, madam. Happy birthday po, madam, kay Miss Emery Monzones. Belated happy birthday po sa inyo. Happy birthday. Yan, from Jolo. Boss mo man, pabati po sa asawa ko na si May ng Happy Mother's Day. Miss na miss ko na kamo siya. Sana makauwi na ako galing abroad. So, shoutout po sa inyo, Miss May. Nagtatrabaho po ng mabuti. Si Sir Jolo from Jorens Dolores. Pamurang po. Diyos ko, nagtatrabaho. Alam naman natin na laging overtime si Jolo. Dahil Chosera, office mate. From Jorens Dolores, pamura po kay Venom Roger si RR Di Magila na may Venom tripod sa Roger. pantalon. RR Di Magila. Nako! Tara na, magsibiyot! Simbayot. Simbayot ka pala eh. Yan, from Mark Helera, pamura po in Mongolian accent sa kaibigan ko sina Adi, Jeno, Kat at Hazel. Ay, 4 kayo. Ang ganda yan. Puro sila babae. Wow, talo kayo lahat. Mabubulok ang matris nyo. Di kayo magkakanak ng merong J. Chromosome. From Ian Aniag. Hi, Cool Pals. Nag-Patreon ako after mag-enjoy sa March 29 live recording ng The Bloomfields. Pabati ang aking wife na converted Cool Pals na si Micaela na excited manood sa live recording kay Kuya Will James na Nigerian. What is the name? Micaela. Hello, Micaela! Ano? Sinasabi ko sa'yo, ha? Sinasabi ko sa'yo, pag nagpunta ka dito,
pag nagpunta ka dito sa live recording, ang gusto ko lang sabihin sa'yo, huwag mo akong tingnan sa mata! From Rex Darwin sa Barriaga, pabatin mo po sa katrabaho si Patrick Gentolia at Patricia Ariate kay Chinese GB. Hindi nila birthday pero masaya sila. Patricia at si... Oh, Patricia. Dalawang Patricia, no? Dalawa pati siya. Swerte yan. Maganda yan, masaya kayo kahit walang celebration. Dapat yan, araw-araw masaya kayo. Sana lahat ng swerte pasok sa lahat ng putas sa katawan nyo. Kayo, kantahan ko kayo. Chede kong kong kwai la. 16th birthday pala 60 nila. birthday nako, wala na pala. Wag na pasok kayo. Hindi lahat ng butas Wag na. Wala na butas Siguro, teka, ilong, bibi. Good news. Hindi ka palagi good news. Good news. Smell good food. Taste good food, speak beautiful words. yeah. Positive lang, ha? Yun na lang siguro, dalawang butas. Okay, Jerry Kong Kong! Bye! Bye-bye na. Patay tayo dyan, ha? Tangina kasi information mo, kulang-kulang, eh. Mula kay alias kapatid na dyan, pamura kay Bisayang Bakal Rems. Dahil sa tuwing lumilipad ang isip ko, siya naisip kong kasama sa aking paglipad. Shit. Kapatid na dyan. Anong lipad kaya to? Ewan ko, Bisayang Bakal Rems. Hoy, Dong. Nga naman, ambot sa imong luwas, ang imong wala akong masabing Bisaya. Nga naman ang imong utin ay gahardong. Unsa may ang imong lubot, wala akong masabing Bisaya. Gago ka! Dahil siya may J. Chromosome. From Herbert Rosalem, High Cool Pals, pamura man po kay Batanggenyong Roger ang mga hayop kong office mates Mahayop. na sina Angela Sabando, Kevin Lee at Nezan Marino dahil pinipilit nila ako na maging life coach nila. Bilang life coach, Batanggenyong Roger. Ay, kung ako ay life coach, nako, lang natabi ko, magkakain ng baboy. From Mac Clarus, pabati in Nigerian, Alvin Aragon James. Ang mga tropang Cool Pals addict, Mac Clarus, Bernard Bainto, at si Michael Angles. Mac, Bernard, and Michael. Alo, Mark and Michael. Ang pinili mo, dalawang parehong... nakalimutan ko na. Ano ba yung ba't ako nagbibato rin? Tumali si Bato. Putang ina nyo, pagkabaliktad, mga pagkaliktad yung mga sinabi nyo. Pack you in the ass, ayaw ni Alvin yan. Yan, from Teddy Reyes. Pamura naman po ng malupit ang aming gitarista ng bandang Bakal na Voltron na si AV kay Batanggenyong Roger. Si AV ng Voltron ba? Baby ng Bolton, nako, babanda-banda, nako. Laban na! From Ahmed Obsequio. Ilang alam mo sa banda? Ganda. Di ba? Moshpit eh. Ang galing mo. Ang galing mo. Slaman na talaga eh. No? From Ahmed Obsequio, Pacheri, Kong Kwaila naman po kay Chinese GB. Wala namang okasyon. Si Ahmed Obsequio pa. Ako dito sa Batanggenyo. Galing, galing. Okay, birthday, Birthday, okay. Hindi, walang birthday. Gusto lang Talaga. Gusto niya Kasi kanta mo araw talaga. Bawat araw na ikaw ay buhay, celebrate yan parang birthday, Tama yan, maganda yan. So, kantahan natin, Chede kong kong kwaila, Chede kong kong kwaila, Chede kong kong, Chede kong kong, Chede kong kong kwaila. From Jake. Absent pala si James, kaya hindi pa niya nag-gets yung... From Jake Laveras. Pabati po sa misis ko na si Jella De Vera in Sex Bomb Freezy. Accent. Sex Bomb Freezy, pare. Jella De Vera. Nagchichismisa kasi yung mag-classmate sa likod, eh. Gusto ko sumali sa sex bomb, kaso toxic na kasawa ko eh. Get out! From CD Argarin, pabatin po kay Chinese GB ang girlfriend kong part Chinese na si Eri Kalimlim para mapilit ko na siya maging kabobo tapos ililibre niya rin daw siya sa Patreon. Eri Kalimlim. Eric Kalimlim, Ano to, may birthday, Wala naman. Gusto lang magpabati. Okay. Sige, Kalimlim. Okay, sobra pagka-Chinese mo, usually lim lang, eh. Ikaw, Kalimlim. Okay, kanta kita, Chede kong kong kwaila, Chede kong kong kwaila, Chede kong kong, Chede kong kong, Chede kong kong kwaila. Pasok swerte!
From Andrian Angelo Sikat, pabatin man po kay Adolf Kuya Will James sa tropa ko si John Marco Pelicano na malapit na ikasal at ma-fucking das. John Marco. What? Ang pangalan niyan? John Marcon. Hello, John Marconet! Huwag ka nang ikasalin dahil hindi dapat kumakalat ang lahi mo! From Liza Lanuza. Pinagayang solid. From Liza Lanuza, pabati po ng happy birthday ang kabobo kong kapatid na si Cyrus Jacob Lanuza kay Mongolian Diskaya Ryan Ay, Rose. pucha. Talaga? Oh, men. Nagulat ka. Cyrus Jacob. Mukhang may magpipingal. Wow! Hindi ko to ginagawa. Ngayon lang ako nahamon. Talaga gusto mo akong mag-finger. Pangit tignan yan. Nagpi-finger. Kasi wala naman akong vagina. Pero pangarap ko magka-vagina. Dahil meron niya akong J chromosome. Yan. Thank you very much, guys. you. Thank you. For stand-up shows, visit www.comedymanila.ph. Nandiyan po ang schedule ng lahat ng shows natin sa Brickwall BGC at open mics natin sa Moe's Bar QC at sa The Cool Pals Bar at The Cellar. Again, www.comedymanila.ph. See you sa mga shows. Yeah. See you! Bye-bye. Bye!